Sa gitna ng malakas na ulan sa gabi, isang gang ng mga gangster ang nagbuhat ng kanilang boss patungo sa isang inabandonang templo sa gitna ng kagubatan. Sa loob, isang pansamantalang operating room ang itinayo. Dahil sa labas ng batas ang boss, hindi siya maaaring pumunta sa ospital, kaya kinailangan niyang sumailalim sa iligal na operasyon sa utak. Ang magsasagawa ng operasyong ito ay si Ichishioke. Bagaman maganda ang hitsura niya, ang kanyang personalidad ay lubhang kakaiba at baluktot. Ang totoo sa kanyang batok na isang utak ay nagpapahiwatig na ng kanyang pagkatao. Ang kanyang assistant na si Deokwi at ang anesthesiologist na si Hyunho ay mga pamilyar na kasamahan ni si Oki sa mga iligal na operasyon. Para naman sa nurse na si Yeongju, ito ang kanilang unang beses na magkasama. Sa wakas ay nagsimula na ang operasyon, hiniwa ni si Oki ang ulo ng pasyente para maabot ang bungo. Sa labas, tensyonado ang mga tauhan habang binabantayan ang kalagayan ng kanilang boss. Anumang operasyon ay nangangailangan ng lubos na konsentrasyon, lalo na ang operasyon sa utak. Ngunit habang nag-opera, biglang may malakas na ingay na ikinagulat ni si Oki. Nagtatalo ang mga tauhan sa labas kung sino ang salarin. Walang imik si Oki, ipinikit lang ang kanyang mga mata at inikot ang kanyang leg. Nang makita ito ni Hyunho, alam niyang malapit na siyang magwala, kaya't agad niyang sininyasan si Deokwi na ayusin ang sitwasyon. Nang tuluyan nang umalis ang mga tauhan sa labas, iminulat ni si Oki ang kanyang mga mata at ipinagpatuloy ang paghiwa sa bungo ng pasyente. Matapos masipsip ang lahat ng tumagas na dugo, sinabi ni si Oki kay Hyunho na gisingin agad ang pasyente. Sinubukan ni Nurse Yeongju na pigilan siya dahil delikado ito. Ngunit ito ang estilo ni si Oki, ang high risk, high reward na operasyon. Para matanggal ang tumor nang hindi naapektuhan ang ibang bahagi, ang tanging paraan ay gisingin ang pasyente at suriin ang kanyang reaksyon. Sinabi ito, itinigil ni Hyunho ang pagbibigay ng anesthetic gas at dinagdagan ang oxygen para magising ang pasyente. Kaya, habang nakikipag-usap sa boss, ginamit ni si Oki ang stimulator para hawakan ang bawat rehiyon ng utak. Sinusubaybayan ang reaksyon nito upang mahanap ang eksaktong lokasyon ng tumor. Ang guro ni si Oki ay si Professor Deokwi, ang nangungunang neurosurgeon sa Korea. Ngayon ay nagsasagawa din siya ng operasyon para alisin ang tumor sa utak. Habang nag-opera, hindi sinasadyang nakita ng isang assistant na pumipitik ang mata ni Professor Deokwi. Ang sandaling pagkawala ng focus ay naging dahilan upang palayasin siya ng profesor. Sa wakas, matagumpay na natapos ang operasyon. Paglabas pa lang ni Professor Deokwi, may mga pulis na naghahanap sa kanya. Iniimbestigahan niya si Chairman Byung-eun, isang fixer na nag-aayos ng mga iligal na operasyon. Na-raid ng pulisya ang isang surgical facility nito at nakita ang video na parang operasyon sa utak. Ngunit hindi nila maintindihan kung anong uri ng operasyon ito, kaya sila nagtanong kay Professor Deokwi. Kinumpirma ng assistant ng profesor na si Chan Young na napakahirap ng kasong ito at imposibleng isagawa sa isang pansamantalang operating room. Sa Korea, si Professor Deokwi lamang ang maaaring magtagumpay kaya malamang ay patay na ang pasyente. Hindi nagkomento si Professor Deokwi at nangako lamang na susuriing mabuti. Nang umalis ang pulis, sinabi ng assistant na ang kamay sa video ay parang kamay ng babae, baka si Oki. Nagalit si Professor Deokwi at pinalayas ang binata. Pagkatapos ay tinawagan agad si Chan Young at inutusan itong hanapin ang isang nagngangalang Chairman Byung-eun, isang tagapamagitan para sa mga iligal na operasyon. Nangako siya na mahahanap ito sa loob ng isang linggo. Ngunit sinabi niya na ito ay apurahan kaya mas maaga mas mabuti. Matagumpay na natapos ang operasyon ng boss ng gangster. Binisita siya ni si Oki at tinanong kung ilang daliri ito. Ngunit hindi siya sumagot at pinasalamatan lang siya. Samantala, masayang binibilang ni Yeongju ang kanyang bayad. Ngunit nang makita niya na 5 milyong won lang, tila hindi siya nasisiyahan. Maya-maya, nilapitan ni Yeongju si Oki para magsimula ng gulo. Lumalabas na hindi sila magkakilala, ngunit narinig ni Yeongju ang mga chismis tungkol kay si Oki at Professor Deokwi. Sa mapanuksong ngiti ni Yeongju, nanatili na lamang tahimik si Oki. Nang tanungin ang tiyuhin, nalaman niyang siya ang nurse na kinontrata ng gang. Pinaalis siya sa ospital dahil sa kapabayaan kaya napilitan siyang magtrabaho sa isang nursing home. Doon, pinahirapan niya ang mga bingi at lumpo na pasyente, kaya naman sa huli ay sinibak din siya. Malamang ay hindi niya tayo ilalantad dahil sa mga ganitong uri ng iligal na operasyon. Nang pumasok si Yeongju sa silid ng pasyente, tinurukan niya ang boss ng kung anong gamot. Pagkatapos, sinimulan niyang halughugin ang pitaka ni si Oki at nakita ang kanyang business card. Lumabas na si Oki ay nagbukas ng butika dahil matagal na siyang nawala ng lisensya bilang doktor. Patuloy na nang bubwisit si Yeongju tungkol kay Professor Deokwi, ngunit hindi siya pinansin ni si Oki. Nang pumasok siya sa silid ng pasyente, nakita niya ang boss na walang malay. Inamin ni Yeongju na tinurukan niya ito ng pampatulog dahil may mga taong nakatingin kung saan-saan. Ito lamang ang paraan upang sila ay makapag-usap ng pribado. Sinabi ni Yeongju na 5 milyong won lamang ang natanggap niya at tiyak na mas mataas ang bayad ni si Oki. Humingi siya kay si Oki ng 2 milyong won bawat buwan, kung hindi ay isusumbong niya ito sa pulis. Kasosyo tayo, dapat kahit ganoon lang ibigay mo sa akin. Nag-isip si Oki ng ilang segundo at agad pumayag, kailangan pa rin naman ng nurse. Ngunit sinabi ni Yeongju na hindi na siya magiging nurse, ang 2 milyong won ay pambayad lang para manahimik, para sa kanyang sariling kaligtasan. Napangiti ng mapaklase si Oki, tama ka, kaligtasan ang laging una, ibigay mo sa akin ang iyong account number mamaya. Ikaw ang magdala kay Professor Deokwi para makipagkita kay Chairman Byung-eun. Matapos mapanood ang video, sinabi niya na hindi siya konektado sa operasyong ito. Ipinadala sa kanya ng mga Chinese ang video na ito na humihingi ng tulong upang mahanap ang doktor sa video. Gayunpaman, tumanggi siya dahil hindi siya eksperto sa brain surgery. Nais ni Professor Deokwi na mapanood ang buong video upang malaman kung matagumpay ang operasyon. Ngunit sinabi ni Byung-eun na iyon lang din ang ipinadala sa kanya ng mga Tsino. Dahil hindi nagtagumpay ang doktor, nagpa siya si Professor Deokwi na direktang tanungin ang surgeon. Dahil sigurado na siya kung sino iyon. Nang marinig ito ni Chan Young, may ideya na siya ba ang batang babae noon? Nang araw na iyon, may hapunan si Professor Deokwi kasama sina Lin Yi at Imrat Den Chagyang.
Patuloy na pinupuri ng kanyang kababayan si Professor Deokhui, na noon ay tanyag na henyo, isang mahirap na bata mula sa probinsya na nagtapos bilang valedictorian ng medikal na universidad. Nang banggitin niya ang video ng brain surgery, biglang nakaramdam si Professor Deokhui ng matinding sakit ng ulo. Kinailangan niyang magkunwaring pupunta sa banyo para maglagay ng pain reliever. Sa inabando ng templo, sinusunog ng 500 kapatid ang basura ng mga nakaraang araw sa isang hukay para mawala ang mga bakas. Ang mga makina at kagamitan ay babawiin ni na Deokhui at si Oke. Maganda ang paggaling ng boss at makakalabas na siya ngayon sa ospital. Sinabi niya na malaki ang utang na loob niya kay si Oke. Kung may problema siya na nangangailangan ng tulong, sabihin lang sa kanya. Ngunit pumiti si Oke at sinabing dapat nating lutasin ang ating sariling problema. Sa huli, isinakay ng mga tauhan ang boss pauwi. Sasamahan sila ni Hyunho sa loob ng 1 linggo upang subaybayan ang kanyang kalusugan. Sinabi ni si Oke na kapag tapos na ang paglilinis, papauwiin na niya si Yeongju. Sa pagkarinig nito, inakala niya na malapit na siyang makakuha ng pera. Nang gabing iyon, hindi mahanap ni Yeongju ang kanyang bote ng tubig. Dahil sanay siyang maghalongkat ng gamit ng iba, binuksan niya ang backpack ni si Oke at ininom ang tubig mula doon. Kukunin sana ni Deokhui ang cooler para kay si Oke, at pagdating niya roon ay nakita niyang nakatayo si Oke at nakatitig sa rebulto ng badha. Nagkunwari si Oke na napakahalaga ng cooler na ito at hindi niya pinayagang magtanong si Deokhui kundi tulungan lang siyang dalhin ito kay Hyunho ng mabilis. Sinabihan din niya si Deokhui na huwag buksan ang cooler dahil baka marumihan. Sa puntong ito, isang blonde na thug na lang ang natitira. Sinabi ni si Oke sa kanya na pumunta sa bayan at magpahinga at bumalik kinabukasan para tapusin ang paglilinis. Nang marinig ito, nakita ng thug na makatuwiran ito at umalis. Ngayon, si Oke at Yeongju na lang ang natitira sa lugar na ito, kung saan walang malay si Yeongju matapos uminom ng tubig mula sa backpack ni si Oke. Sa kalagitnaan ng daan, naalala ni Deokhui ang eksena ni si Oke na nakatayo at nag-iisip sa harap ng estatwa ni Bodha, kaya itinigil niya ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Binuksan niya ang cooler para tingnan, ngunit ang laman lang pala ay ilang ice cream sticks at wala namang mahalaga. Nag-aalala siya na may mangyayari, kaya agad siyang bumalik sa templo. Sa puntong ito, nagising na si Yeongju at napansin na nawawala ang kanyang backpack. Sa pagkabahala, tumakbo siya upang hanapin ito kung saan-saan, at sa wakas ay natagpuan niya ito sa operating room. Masaya siyang binibilang ang pera nang bigla siyang sinakal ni si Oke mula sa likod. Buong lakas niyang hinigpitan ang lubid, hindi binibigyan si Yeongju ng kahit kaunting pagkakataong lumaban. Pinatay niya ang tao habang tumatawa, sobrang baluktot. Pagdating ni Deokhui, tapos na si Oke. Walang pakundangan niyang kinuha ang sobre ng bayad ni Yeongju at inilagay sa donation box. Sayang lang ang pagpapaalis ko sa iyo. Sa kotse mo, may palaka, di ba? Kinabukasan pag-uwi, tinitigan ni Deokhui ang palang mailupa, hindi pa rin siya makapaniwala. Sa nakikitang masayang nakikipaglaro ang doktor sa kanyang alagang aso, sino ang mag-aakalang siya ay isang walang awang mamamatay tao. Nang malaman na nagmamay-ari si Oke ng 3 Rottweiler, isang lahi ng aso na kilalang agresibo, ngumiti si Professor Deokhui at sinabing ang aso niya ay parang kanyang amo. Sinabi naman ni Chan Yang na maraming pagkakatulad si Professor Deokhui at si Oke, maging ang kabaliwan. Siguro ganoon talaga ang mga henyo. Pareho kayong nagnanais na mamatay sa operating room, hindi ba? Sa mga araw na hindi nagsasagawa ng iligal na operasyon si Oke, siya ay isang pharmacist na nagbebenta ng gamot sa kanyang sariling tindahan. Mausisa na tinanong ng matandang babae kung saan siya nagpunta nitong mga nakaraang araw. Sabi ni si Oke, may isang buwisit na humihingi sa akin ng pera. Akala mo ba ay may utang ako sa kanya? Ang daming tanga sa mundo. Kaya anong ginawa mo? Sinakal ko siya para hindi na siya makapagsalita pa. Paglabas pa lang niya ng tindahan, tinitigan si Oke ng isang lalaki mula sa kalapit na restaurant. Si Dukol, na may electronic ankle monitor para sa mga mapanganib na kriminal na kalalaya lang mula sa kulungan. Nang makita niya ang nagpapatrulyang sasakyan ng pulis, sumiksik siya sa loob ng restaurant. Lumabas na si Dukol ay kapatid ng may-ari ng restaurant na si Mary. Tinanong ni Deokhui kung bakit siya tinitignan ng lalaki. Kalmadong sinabi ni si Oke, baka dahil maganda ako. Pero nakakainis. Kaya papatayin mo ba siya? Baliw ba ako sa tingin mo? Baliw ka nga. Niloko mo ako para maalis ko ang nurse, di ba? Self-defense ayon. Kung may mailigtas akong isang tao, may isang tao ring mamamatay. Mas makakabuti iyon para sa mundo. Sa mismong sandaling ito, tumawag si Professor Deokhui. Sinabi niyang malapit na siya sa bahay ni si Oke. Muling bumalik ang mga alaala ng taong iyon. Pinalayas ni Professor Deokhui si Oke mula sa operasyon dahil sa kanyang pagkakamali. Matigas ang ulo ni si Oke na ayaw umalis, kaya inutusan siya nitong palabasin. Nagalit si Oke at sumigaw, determinado siyang tapusin ang kanyang operasyon. Nang makita niyang umalis si Professor Deokhui, hinabol niya ito at sinakal gamit ang isang transfusion tube. Nagulantang ang lahat at pinigilan siya. Sinampal siya ng propesor ng malakas. Ang ugali mong iyan ang problema mo. Ngunit dinuraan pa rin siya ni si Oke. Sinampal ulit siya ng propesor. Makinig ka, si Oke. Sa buong buhay mo, huwag kang mangahas na pumasok sa operating room na iyon na gusto mong manatili doon, buhay o patay. Para kay si Oke, ang hindi makapag-opera ay parang mawala ng buhay. Lumuhod siya buong araw sa harap ng ospital sa gitna ng malakas na ulan, umaasang patatawarin siya ni Professor Deokhui. Ngunit walang awa siyang nilampasan ito, at si Oke ay sumigaw lamang sa desperasyon. Balik sa kasalukuyan. Dumating na si Professor Deokhui sa bahay ni si Oke, at nagdala pa ng regalo para sa kanya. Patuloy niyang pinag-uusapan ang mga kaklase ni si Oke. Ang isa ay naging head of department, ang isa ay naging lecturer. Kung nagtatrabaho ka pa rin sa akin, magiging ganap ka ng profesor ngayon. Sinabi ni si Oke na tigilan na niya ang pagtalon at direktang sabihin ang punto. Agad na ipinakita ng propesor ang video ng operasyon sa utak. Pinupuri ang malaking pag-unlad ni si Oke. Nang marinig ito, hiwasi si Oke ng cake at inalok siya. Sa pagkakataong ito, muling nakaramdam ng matinding sakit ng ulo ang propesor.
Direkta niyang sinabi na mayroon siyang brainstem glioma. Kailangan itong maging perpekto, walang bahid, at walang dapat iwanang anumang sekwela, lalo na ang mga kamay na ito, dahil gusto kong magpatuloy sa pag-opera. Maghahanap ako ng lugar, kailangan mo lang dumating at mag-opera. Tawang-tawa si Oke at sinabing, baliw ka ba? Wala akong lisensya para mag-opera. Matindi ang pagtanggi ni si Oke, kaya nagbanta si Professor Deokwi na isusumbong siya sa pulis tungkol sa iligal na operasyon niya sa gangster. Nagalit si Oke at sinabing, palagi mo akong sinusubukang ibagsak, kung ganoon mo ako kinamumuhian, putulin mo na lang ang mga kamay ko. Paglabas pa lang niya ng pinto, inatake siya ng matinding sakit ng ulo, kaya napaupo siya sa hagdanan. Susubukan na sana niyang kuhanin ang pain reliever, ngunit nanginginig ang kanyang kamay at nabitawan niya ito. Dali-daling lumabas si Oke mula sa loob at sinipa ito palayo. Naalala ang galit niya mula noon, sinira niya ang bote ng gamot. Sa kanyang baluktot ng ngiti, patuloy niyang tinatapakan ito na parang inilalabas ang lahat ng kanyang matagal ng hinanakit. Sa pagkakataong ito, lumabas si Deokwi upang pigilan siya at tumawag ng ambulansya para kay Professor Deokwi. Hindi nakaligtas sa paningin ng mayabang na kapitbahay na siga ang lahat ng nangyari. Nang gabing iyon, si Oke ay hindi mapakali at hindi makatulog. Ang matitinding alaala ng kanyang kabataan ay muling lumitaw sa kanyang isipan. Noon, si Oke ay isang resident doctor sa Neurosurgery Department ng Medical University. Nang makita niya ang test paper na nakapaskil sa bulletin board, walang habas niya itong binunot at agad na sinimulang sagutan. Sa pagkakataong ito, may anunsyo na babalik si Professor Deokwi mula sa Amerika para magturo. Tuwang-tuwa si Oke dahil si Professor Deokwi ang kanyang idolo. Tumakbo siya ng mabilis upang hanapin ito at ibinato pa ang kanyang backpack para gumaan ang kanyang sarili. Samantala, kinukwento rin ng department head ng neurology kay Professor Deokwi ang tungkol kay si Oke. Siya ay pumasok sa universidad sa edad na 17 at nagtapos pa bilang valedictorian, ngunit kailangan mong maging maingat dahil ang batang iyon ay isang ticking time bomb. Hindi siya normal, kapag nagsimula siyang magsalita, magsasalita siya ng kahit isang oras, magtatanong, magrereklamo, at magyayabang tungkol sa lahat ng bagay. Ang maganda, napakahusay niyang magtrabaho. Kakarating pa lang ni Professor Deokwi sa kanyang opisina at hindi pa nakapag-aayos nang makita niya si Oke na may nakakatakot na ngiti sa mukha. Ipinakita niya ang kanyang katatapos na pagsusulit at tinanong ang propesor kung tama ba ang kanyang ginawa. Habang naghihintay, kinuha niya ang tinapay ng propesor at kinain habang masamang pinag-uusapan ang department head. Humikab siya sa operasyon at ang kanyang disertasyon ay magulo, puro kopya lang ng pananaliksik ng iba. Walang hiya pa siyang sinabi na siya ay estudyante ni Professor Deokwi. Wala nang pumasok ako sa medical na paaralan, palagi kong hinihintay ang iyong pagbabalik mula sa Boston. Nabasa ko na ang lahat ng iyong mga thesis, at kabisado ko pa nga ang mga ito, dahil ang bawat salita ay nasa punto. Sa pagkakataong ito, ibinalik ng propesor ang test paper na ikinatuwa ng dalaga. Nang gabing iyon, sa isang silid na puno ng kaalaman sa neurology, pabalik-balik na tinitingnan ni si Oke ang test paper na may nakasulat na perfect mula kay Professor Deokwi at tuwang-tuwa siyang umiti. Tumakbo siya sa ospital sa ilalim ng ulan at walang tigil na nangingialam upang maging estudyante ni Professor Deokwi. Turuan mo ako ng lahat ng alam mo, bawat kaalaman sa iyong utak, bawat teknik na natutunan mo. Ibinuhos ko ang buong buhay ko dito. Pangarap kong mamatay habang nag-opera. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Professor Deokwi na si Oke ay katulad niya, nabaliw na sa larangan na ito. Tinanong niya kung nakakita na ba siya ng utak ng tao. Kailangan niyang makita ito ng personal para maintindihan. Ang utak ay may panginginig tulad ng puso. Wala itong takip at hindi kailanman dapat buksan. Ngunit maswerte akong nakakita, mukha itong napakapino at marupok. Ngunit kasabay nito ay mayroong hindi may larawang kagandahan at kahusayan. Mahal na mahal ko ang utak na handa akong mamatay sa operating room. Hula ni Chan Yaong, gustong-gusto ni Professor Deokwi si Oke. Ngunit sinabi niyang nakakainis ito. Dahil hindi niya makumbinsi si Oke, nilapitan ni Professor Deokwi si Hyunho at ibinigay ang kanyang medical record. Alam niyang ang klinika ni Hyunho ay ginagamot lamang ang mga pasyenteng tinanggihan ng malalaking ospital at madalas pa silang nagbubuluntaryo. Kinantyawan ni Professor Deokwi si Hyunho, sinabing katulad siya ng kanyang guro at patungo sa trahedyang kalalabasan ng kahirapan, sinasayang ang kanyang talento sa pag-aalaga ng mga walang tirahan sa maliit na klinikang ito. Naiinis na tumanggi si Hyunho kay Professor Deokwi dahil ang ganitong uri ng sakit ay dapat niyang operahan mismo. Dito ibinunyag ng profesor na ito ang kanyang medical record at hindi niya kayang operahan ang sarili niyang utak. Nang dalhin ni Hyunho ang medical record kay si Oke, agad siyang tumanggi, hayaan mo siyang mamatay. Naghinayang lang si Hyunho na sinasayang si Oke ang kanyang talento. Kung tutulungan mo si Professor Deokwi, ipapangako niya na hihilingin sa Medical Association na ibalik ang iyong lisensya. Balak mo bang magnakaw ng operasyon ng matagal? Ngunit sinabi ni si Oke na walang malaking ospital ang tatanggap sa kanya dahil sa kanyang record. Kahit magbukas ako ng sarili kong klinika, hindi ako makapag-opera. Okay na ako ngayon, gusto ko ang kasalukuyang sitwasyon. Nang gabing iyon, nagalit si Oke at sinunog ang lahat ng kanyang mga dokumento at thesis, at pinilit pa si Deokwi na kunin ang natitira sa bahay. Nadapa ang lalaki at nagkalat ang mga thesis. Nang pulutin niya ang mga ito, napansin niyang lahat ay may markang T-perfect. Ngunit ngayon, abo na lang ang lahat. Kinabukasan ng umaga, dumating ang siga upang kutyain si Oke, na inaalala ang insidente kung saan sinira niya ang bote ng gamot ni Professor Deokwi. Malamang ay may nararamdaman ka, o kaya'y pumunta ka sa Seoul at uminom tayo ng ilang inumin. Sa kabutihang palad, dumating ang empleyado ni si Oke kaya umalis siya. Maya-maya ay nakita ni si Oke na pinahirapan niya ang kanyang kapatid na babae. Hindi ito ang unang pagkakataon, kundi isang pangkaraniwang pangyayari. Agad na inanyayahan ni si Oke ang babae na magtanghalian sa restaurant na iyon sa pag-aakalang titigil siya sa pagmamalupit kapag may mga customer. At naging epektibo nga, tiningnan ng bastos na lalaki ang dalawang babae at sinadya pang ipagmalaki ang kanyang electronic ankle monitor. Nang makita ang kawawang may-ari na puno ng pasa, balak ng isa pang babae na ipagbigay alam sa pulisya. Ngunit sinabi ni si Oke, anong silbi niyan?
Sasabihin lang niya na nadapa siya. Sa puntong ito, tumawag si Hyunho na nagpapaalam na may kailangan ng agarang operasyon ngayong gabi at masayang pumayag si Seoke. Nakakita si Deokwi ng isang hindi pa nasusunog na larawan. Nakangiti si Seoke sa larawan, kasama si Professor Deokwi at isa pang babaeng doktor. Matapos ang klase, hinanap ni Deokwi ang doktor sa larawan. Sinabi niya na iyon ang araw kung kailan unang nagsagawa ng operasyon si Seoke. Siya ay isang henyo, ngunit minsan ay tanga rin. Noong panahong iyon, madalas siyang mag-overtime sa paggawa ng operasyon kapalit ni Professor Deokwi dahil abala ito sa pag-inom. Akala ng lahat ay ibibigay ni Professor Deokwi kay Seoke ang research slot sa Boston University. Ngunit sa huli, si Chan Yaong ang napili. Nagdingit-ngit sa galit si Seoke at dumiretso sa opisina ni Professor Deokwi upang magpaliwanag. Nakita niya ang ina ni Chan Yaong doon at sinigawan niya ito dahil binili nito ang pwesto niya para sa kanyang anak. May pinag-aralan pero ganoon ang ginawa. Nagdingit sa galit si Professor Deokwi at sinampal si Seoke sa mukha. Pagkatapos ng insidente, tuluyang tinanggal si Seoke sa lahat ng operasyon. Iyon ang parusa na pinakamahirap niyang tanggapin. Halos isang taon pagkatapos noon, abala si Professor Deokwi sa isang seminar. Pinayagan ng bagong departamento si Seoke na operahan ang isang pasyente. Habang nagsasagawa siya ng operasyon, bumalik si Professor Deokwi at pinatigil siya. Walang pakundangan niyang binaliwala ang utos nito at nagpatuloy sa paggawa. Nang payuhan siya ni Chan Yaong, sinabi niya na malubha ang pasyente dahil sa aksidente sa sasakyan at kailangan ng emergency surgery. Wala ang lahat ng propesor kaya siya mismo ang kumilos. Bukod pa rito, maayos ang operasyon at malapit nang matapos. Bakit ninyo ako pinapaalis sa operating room habang nasa operating table pa ang pasyente? Ngunit sa huli, ipinag-utos pa rin ni Professor Deokwi na palabasin siya. Nang gabing iyon, tinawagan ni Seoke si Deokwi, ngunit hindi nito sinagot ang tawag. Nang makarating siya sa tagpuan, naghihintay na si Hyunho at kaagad silang naghanda. Sino ang mag-aakalang maghihintay sila buong gabi at walang pasyenteng magpapakita? Akala ni Seoke ay wala talagang pasyente. At nga, pag-alis nila, nakita nila ang sasakyan ni Professor Bayong iyon na nakaparada malapit doon. Sinabi niya na binigyan kanya ng pwesto sa Boston Medical University. Pumunta ka doon at gawin ang lahat ng operasyon na gusto mo. Nagbanta si Seoke na kung operahan niya ito, isang maliit na sugat lang sa ugat ay tuluyan ng mapaparalisa ang kamay nito. Ngunit hindi natatakot si Bayong iyon doon dahil masyado siyang mayabang para magkaroon ng ganoong pagkakamali. Sinabi ni Seoke na magkakamali siya dahil galit na galit siya dito hanggang buto. Sana mamatay ka sa isang liblib na nursing home. Walang pamilyang nakapaligid, walang nagmamalasakit. Sana uminom ka ng sobrang pain reliever hanggang sa mawala ang iyong katinuan. Nakahiga sa sarili mong dumi sa lampin, inaalala ang nakaraang kaluwalhasyan bilang isang malaking tao tapos mamamatay. Sinabi ng propesor na hindi pa rin marunong magpigil si Seoke gaya ng dati. Ganoon pa man, ililigtas niya ito at pupunta sa Boston. Pagkatapos sabihin iyon, pinapunta niya kaagad ang driver. Tinanong ni Yeongju kung hindi ba siya natatakot na sadyang sabotahehin ni Seoke ang operasyon. Ngunit naniniwala ang propesor na hindi niya gagawin iyon. Nagbalita ang DFI na maaaring manalo si Professor Bayong iyon ng prestihiyosong surgical award sa ika-negatibo 10 beses na sunod-sunod. Sa galit, inagaw ni Seoke ang remote at pinatay kaagad ang si. Sinabi ni Deokwi na gusto niyang sumama sa Boston, ngunit sinabi ni Seoke na lahat ng ari-arian niya ay nandito kaya hindi siya pupunta kahit saan. Bahay, alagang aso, botika, restaurant. Teka, anong restaurant ang sa kanya? Araw-araw akong kumakain doon kaya sa akin na iyon, di ba? Bakit hindi mo sinagot ang tawag ko kahapon? Habang binubuli ni Seoke ang kanyang nakababatang kapatid, ang gwapong lalaking iyon sa kabilang kalsada ay tumingin sa kanila at ipinagyabang pa ang kanyang electronic bracelet. Galit na galit si Seoke ngunit lumipat pa rin siya sa kabilang kalsada para magtanghalian. Samantala, tumawag si Professor Bayong iyon sa kanyang estudyante sa Boston Medical University para humingi ng karagdagang pain reliever. Busy si Chan Yaong kaya hindi pa siya makakauwi kaagad sa South Korea. Sasabihan ka na lang niya kapag nakabuok na siya ng flight. Nang gabing iyon, napansin ni Seoke na may lalaking nakatambay sa labas. Nang lumabas siya, nakita niya ang sulok na puno ng mga pakete ng sigarilyo at lata ng beer. Lumabas na matagal na pala siyang sinusundan ng lalaking iyon. Sa sandaling iyon, ilang lalaki na nangangaso ng baboy ramo ang lumapit. Sinabi nila na ang may-ari ng restaurant ay palaging ginugulo ng kanyang kapatid na lalaki na humihingi ng pera, kaya plano niyang ipasa ang lupa para hatiin ang pera sa kanya. Ngunit araw-araw na kumakain doon si Seoke, kaya ano ang gagawin niya ngayon? Umiti siya at sinabing hindi lang naman iyon ang restaurant. Pero ang totoo, galit na si Seoke. Bakit pa mahilig akong guluhin ng mga tao? Sa akin ito, restaurant ko ito. Gusto kong mawala siya. Kinabahan si Deokwi at pinigilan siya. Sinabing abala siya sa pagrepaso para sa ilang pagsusulit ngayong linggo kaya hindi niya siya matutulungan. Saka lang tumigil si Seoke. Sino ang mag-aakalang kinabukasan? Pagdating niya sa tindahan, makikita niya ang may-ari na puro pasa ang mukha. Ang lalaking iyon ay nakaupo at nakatitig sa kanya nang may perverted na paraan. Ipinagmamalaki pa ang kanyang binti na inalis na ang electronic bracelet. Ngunit hindi pa natin alam kung sino ang mas perverted. Nagkunwari si Seoke na nakalimutan ang kanyang payong at nga, sinundan siya nito para yayain siyang uminom sa Seoul. Sinabi pa nitong bagay na bagay sila. Masayang nagtakda ng petsa si Seoke para bukas para ipagdiwang ang pagtanggal ng electronic bracelet nito. Kinabukasan, hinaluan niya ng pampatulog ang bote ng juice at nagmaneho para iayain si Yeongju na lumabas. Walang pag-aalinlangan siyang sumakay sa kotse, kinuha ang bote ng juice at pinuri pa itong nakapagpatapang. Hinintay ni Seoke na makauwi si Yeongju, sinabihan itong umupo sa upuan at hintayin siya. Hindi nagtagal, nakatulog na ng mahimbing ang lalaking iyon. Umiti si Seoke at sinabing ayos lang, kombinasyon at kombinasyon. Pagkasabi nito, binunot niya ang kutsilyo at pinaghiwa-hiwa ang lalaki na may pamilyar na ngiti ng kabaliwan. Sa loob lamang ng ilang sandali, nakipagkita na ang lalaki sa kanyang mga ninuno. Nag-aaral si Deokwi sa library nang tumawag si Seoke. Agad niyang nahulaan na pinatay na ni Seoke ang lalaki.
At nga, sinabi ni si Okay na umuwi siya para maglinis ng kaunti. Nagmaneho siya ng sasakyan na may dalang bangkay patungo sa isang liblib na kagubatan, nagpatugtog ng musika, at masipag na naghukay ng lupa. Agad niya itong dinala sa labas para sunugin upang sirain ang ebidensya. Nang bumalik siya sa loob, nag-spray siya ng reagent at pinatay ang ilaw at saka lang niya nakita ang sahig na luntian. Nagpapatunay na kumalat ang dugo sa lahat ng dako. Sa takot, kinuha niya ang specialized cleaner para burahin ang mga bakas. Sa sandaling iyon, dumaan ang isang pulis na nagpapatrolya at nakita ang tambol na nasusunog sa kalagitnaan ng gabi. Naghinala ang pulis kaya pumasok siya para tingnan. Mabuti na lang at nakita ito ni Deokwi kaya nagpigil siya ng hininga at nagtago sa loob. Sa oras na ito, nakahukay na si Okay ng napakalaking butas. Habang abala siya sa paghila ng bangkay, biglang may sumilay na flashlight mula sa malayo. Agad niyang pinatay ang ilaw at nagtago sa likod ng sasakyan. Hindi nagtagal, dumating ang misteryosong tao at natuklasan ang bangkay ni Yeongju. Lumapit sa kanya ang kanyang guro. Nagplano si Okay na sumugod at umatake ng una. Ngunit ang ilaw ng flashlight ay bumulag sa kanya. Nang makadilat, nagulat si Okay dahil ang misteryosong tao ay walang iba kundi si Professor Byung-eun. Balikan natin ang ilang taon na ang nakalipas nang hindi pa sila magkaaway. Isang araw, nakita ni si Okay si Professor Byung-eun na masayang nakikipagkamay sa isang matandang lalaki. Sinabi ng kanyang kaibigang si Hyunho na ito ang kasamahan ng kanyang guro mula Los Angeles. Dinala pa ni Professor Chan Yaong ang kanyang anak na si Yeongju para ipakilala kay Professor Byung-eun. Iyon ang unang pagkakataon na nakita ni si Okay ang kanyang guro na masayang masaya. Sa oras na ito, hindi pa nailalabas ang kanilang research poster, ngunit sigurado si Okay na sa kanya iyon. Nagulat si Hyunho nang makita ang ilaw ni Professor Byung-eun sa dormitoryo ni si Okay. Walang alinlangang sinabi niya na humingi siya ng pahintulot mula sa kanyang guro at ipinagmalaki pa ang pagiging paborito niya. Ngunit hindi maintindihan ni si Okay kung bakit nakikita niyang kahinahinala ang malapit na relasyon ng kanyang guro kay Professor Chan Yaong. Lumabas na bumalik si Professor Chan Yaong dito para hilingin kay Professor Byung-eun na operahan siya. Sinabi ng nurse na si Deokwi na labis na nag-aalala si Professor Byung-eun tungkol sa operasyong ito dahil kaibigan niya ang pasyente. Nagulat si Okay nang malaman niyang hindi siya ang pinili ng kanyang guro para tumulong sa operasyong ito, kundi si Hyunho. Kinabukasan, basta-basta niyang pinatalsik si Hyunho upang palitan siya na may dahilan na bigla raw itong sumakit ang tiyan. Nang hingi ni Professor Byung-eun ang surgical knife, aksidenteng nahiwa ni si Okay ang kamay nito. Tiningnan siya ng profesor nang may pagtataka. Ngunit kinailangan niyang alagaan ang kanyang sugat at kumpiyansang sinabi ni si Okay na hahawakan niya ang natitira. Sa huli, matagumpay ang operasyon. Alam na alam ni Professor Byung-eun na hindi sinasadya ang ginawa ni si Okay. Diretsahan itong umamin, kung magkamali ang operasyon, hindi maganda ang record mo. Naiintindihan naman natin ang isa't isa, di ba? Alam kong balak mong sirain ang operasyon pero ayaw mong may makaalam. Kaya pala pinapunta mo si Hyunho bilang assistant sa halip na ako, tama? Alam mong mapapansin ko ang lahat, galit ka sa kanya, di ba? Mukha kang tensyonado at hindi natural. Hindi nagsalita si Professor Byung-eun, ngunit nang pigilan niya si Okay na sumunod, saka lang nalaman ng dalaga na galit ang kanyang guro. Masasabing negatibo ang ihi ng dalagang ito para maglakas loob na ilantad ang kanyang guro ng ganoon kasimple. Balik sa kasalukuyan, nang makilala ni si Okay ang misteryosong tao, bilang si Professor Byung-eun, umisi siya, nilagpasan ito para hilahin ang bangkay sa hukay. Nagtanong ang profesor, paano kung mahuli ka? Habang buhay kang makukulong. Sinabi ni si Okay na matagal nang magulo ang buhay niya. Sa pinakamasama, magpapakamatay na lang ako, bakit ko pa isipin ang tungkol sa kulungan? Sinubukan pa rin ng profesor na kumbinsihin si Okay na pumunta sa Boston upang simulan muli ang kanyang buhay. Ngunit mas gugustuhin niyang mamamatay kaysa operahan ito at hinamon pa niya itong tawagan ang pulis. Kailangan pa rin ni Professor Byung-eun na operahan siya ni si Okay kaya hindi niya ito magagawa. Sa sandaling ito, tumawag bigla si Yeongju. Lumabas na matagal na siyang naghihintay sa kotse at hindi pa rin bumabalik si Professor Byung-eun kaya pinuntahan na niya ito. Nag-aalangan na inilihis ng profesor si Yeongju patungo sa nayon. Ngunit tinanong niya kung ano ang ginagawa ni si Okay kanina. Napilitan ng profesor na sabihing inililibing ni si Okay ang kanyang aso. Sa huli, umalis din siya at ipinagpatuloy ni si Okay ang kanyang gawain sa pagtatago ng ebidensya. Kinabukasan, dumating ang pulis sa restaurant upang imbestigahan ang pagkawala ni Yeongju. Sakto namang kumakain din doon sina si Okay at Deokwi. Hindi pa alam ng pulis na patay na si Yeongju, nag-aalala lang sila na baka inalis na ang electronic bracelet nito at muli na namang manggulo sa ibang tao. Diretsahang sinabi ni si Okay na hindi niya nakita ang lalaki mula kahapon. Nang umalis ang pulis, sinabi ni si Okay na masaya siya dahil hindi na ibebenta ng may-ari ang restaurant na ito. Makakakain pa rin siya dito araw-araw. Isa itong perpektong pagtatapos. Biglang nagulat ang staff na may naghahanap sa kanya. Lumabas na galing sa Ministry of Health ang mga taong dumating para imbestigahan ang butika ni si Okay. Pati ang klinika ni Hyunho ay iniimbestigahan din, siguradong gawa ito ni Professor Byung-eun. Nagpasya si Hyunho na itigil muna ang iligal na operasyon at maghintay kapag kumalma na ang sitwasyon. Sa huli, sinuspinde ang butika ni si Okay sa loob ng 30 araw na ikinagalit ng dalaga at agad siyang tumawag kay Professor Byung-eun upang ayusin ang bagay na ito. Diretso nitong sinabi na nasa busan siya at kung gusto niyang makipag-usap ay pumunta siya doon. Sa sobrang galit ni si Okay ay hindi na siya makahinga. Sinabi ng kapatid niyang si Deokwi na huminga siya ng malalim upang kumalma, ngunit hindi pa rin ito gumana. Kaya sinabi ni Deokwi, isipin mo ang sandali sa buhay mo kung saan ka pinakamapayapa at pinakamasaya. Ipinikit ni si Okay ang kanyang mga mata at naisip agad ang operating room. Lalo na ang mga pagkakataong naglingkod siya bilang assistant ni Professor Byung-eun at itinuro sa kanya ng guro ang lahat ng kaalaman ng walang tinatago. Sa huli, nakarating din sina si Okay at Deokwi sa Busan, kung saan dadalo si Professor Byung-eun sa Ichida Award Ceremony, isang prestihiyosong medikal na parangal. Umaasa si Deokwi na balang araw ay magiging sikat din si Okay at makakamit ang nararapat na pagkilala. Ngunit sinabi ni si Okay, tapos na ang buhay ko. Bakit ka ba nagmamalasakit? Gusto mo ba ako? Akala ko gusto natin ang isa't isa.
Siyempre gusto natin ang isa't isa. Akin ka, di ba? Ikaw ang aking pag-aari. Parang telepono lang, di ba? Maya-maya, pumunta si OK sa banyo at hindi sinasadyang narinig ang isang mainit na balita mula sa tatlong reporter. Ang pangunahing sponsor ng award, si Ginang Ichida, ay may anak na lalaki na may malubhang sakit sa utak. Ngunit walang doktor ang pumayag na operahan ang bata dahil napakahirap ng kaso, halos imposible. Walang sinuman ang naglakas loob na isakripisyo ang kanilang reputasyon. Ngumiti si OK ng may pagmamalaki. Narito na ang pagkakataon para maghiganti kay Professor Bayong Iyon. Plano niya sanang makipagkita kay Professor Bayong Iyon bukas, ngunit nagbago na ang kanyang isip. Iniisip pa rin nitong siya ang pinakamahusay at kailangan niyang mapahiya para matauhan. Naubusan na rin ng salita si Deokwi sa kanyang baliw na kapatid at pinayuhan lang ito na huwag patayin ang lalaking iyon. Nang gabing iyon, mag-isang pumunta si OK sa hotel para hanapin si Ginang Ichida. Mabuti na lang at nakilala siya ng Ginang dahil minsan na silang nagkita sa Tokyo nang ipakilala sila ni Professor Bayong Iyon sa isa't isa. Isinaksak ni si OK ang AFSB sa GC para ipakita sa Ginang ang brainstem glioma surgery na siya mismo ang nagsagawa. Siyam na universidad na ospital ang tumangging magsagawa ng operasyong ito. Ang dahilan ay mayroon ding hemophilia ang bata na eksaktong kapareho ng kondisyon ng anak ni Ginang Ichida. Ang pagsasagawa ng komplikadong operasyon na may hemophilia ay isang malaking sugal, kaya walang doktor ang naglakas loob na gawin ito. Detalyadong ipinaliwanag ni si OK ang bawat hakbang ng kanyang plano. Kung sakaling dumugo ang bata habang inaalis ang tumor, ang operasyon ay magiging isang karera laban sa oras. Pagkatapos sabihin iyon, pinanood niya ang ginang ng proseso ng kanyang operasyon sa isang nakaraang pasyente. Sa kabuuan, 5 oras at 23 minuto na kaya ng bata at nakaligtas. Kapag nakahiwa lang ng maliit na ugat sa panahon ng operasyon, mamamatay ang bata dahil sa pagkawala ng dugo. Gayunpaman, walang nagawang pagkakamali si OK. Nag-aalala pa rin si Ginang Ichida dahil mas bata ang kanyang anak kaysa sa batang iyon at natatakot siyang baka hindi ito makayanan. Ngunit tiniyak ni si OK na kaya niyang tapusin ito sa loob ng 4 na oras. Ang kanyang kondisyon ay saktan at pahirapan si Professor Bayong Iyon. Nang marinig ito ng Ginang, agad niyang binuksan ang pinto para paalisin si OK. Kinaumagahan, tinanong pa rin ni si OK kung nagbago na ang isip ng Ginang. Sino ang mag-aakalang matigas pa rin ang pagtanggi ni Ichida na gustong panatilihin ang integridad ng parangal? Tinawag pa niya itong bastos at mapanira, at tinanong kung bakit niya ipagkakatiwala ang buhay ng kanyang anak sa kanya. Pagkatapos nito, nakita na naman niyang masayang nakikipagkamay ang Ginang kay Professor Bayong Iyon. Galit na galit si OK ngunit wala siyang magawa. Sa sandaling ito, aksidenteng nakita ni Hyunho si OK at hinabol siya at tinanong kung ano ang ginagawa niya rito, kung gusto ba niyang manira. Hindi umimik si OK at umalis na. Samantala, pinapanood ni si Chan Yang ng Boston Medical University ang video na ipinadala ni Professor Bayong Iyon. Ito ay isang napaka-perpektong operasyon na ginawa ni si OK. Tumawag si Professor Bayong Iyon upang hikayatin si Chan Yang na bumalik sa bansa para sumama sa kanyang operasyon. Sinabi ni Chan Yang na kung makikipagtulungan siya sa kanya, tatanggapin niya. Ngunit sinabi ng profesor na iyon ang kanyang pribilehiyo. Nang iulat ni Hyunho na nakita niya si OK kaninang umaga, hindi nagulat si Professor Bayong Iyon at sinabi lang na bigyan siya ng upuan sa seremonya bukas. Sa piging, narinig ni Professor Bayong Iyon na may tumawag sa kanya at saglit niyang nakita si OK. Sa huli, ibang tao pala iyon. Mukhang malaki pa rin ang pagtingin niya sa kanyang dating estudyante. Lumapit si Ginang Ichida para batiin si Professor Bayong Iyon at nagtanong tungkol sa estudyanteng pinuri niya ng husto. Nakakagulat na hindi pinagsalitaan ng masama ni Professor Bayong Iyon si OK. Sa halip ay pinuri niya ito bilang laging perpekto. Tingnan mo ang mga hangal na nagpapanggap na magaling, anya, mas magaling siya kaysa sa pinagsama-samang daan-daang sa kanila. Hindi kailanman nag-alinlangan si OK sa operating room. Hindi niya kailanman naisip ang pagkabigo at hindi pa kailanman nabigo. Nang gabing iyon, hinanap ni Ginang Ichida si OK at pumayag na operahan niya ang kanyang anak na lalaki. Ngunit binalaan siya na magbabayad siya kung mabigo. Walang pag-aalinlangang tinanggap ito ni si OK. Agad niyang tinawagan ang anesthesiologist na si Hyunho, sinabihan itong lumipad kaagad sa Japan. Sinamahan ni Ginang Ichida sina si OK at Deokwi sa pribadong eroplano patungong Japan. Habang nag-aalala at kinakabahan ang Ginang, si OK naman ay labis na kumpiyansa at relax. Bago siya pumasok sa operating room, yumuko pa ang Ginang at nagmakaawa na iligtas ang kanyang anak. Diretsahang binati ni si OK ang batang pasyente at inilagay ang timer. Agad na nagsimula ang operasyon at ang bata ay inoperahan ng nakaupo upang mabawasan ang presyon at pagdurugo. Dumating din si Hyunho sa tamang oras upang tulungan si OK at ang Japanese team, habang nag-aalala naman sina Deokwi at Ginang Ichida na naghihintay sa labas. Biglang umatake ang hemophilia, tumalsik ang dugo ng bata sa mukha ni si OK at naging kritikal ang sitwasyon. Gustong ipatigil ng mga Japanese doktor ang operasyon at dalhin ang bata sa emergency room. Ngunit hindi pinansin ni si OK ang sinasabi ng sinuman na natili siyang nakatuon sa operasyon. Nang sumugod si Ginang Ichida, umapaw na ang dugo ng kanyang anak sa sahig. Labis siyang nag-alala ngunit patuloy na nakatuon si OK sa kanyang kutsilyo. Kinabukasan, naganap ang Ichida Award Ceremony at tiyak ng lahat na si Professor Bayong Iyon ang mananalo sa ika-negatibo 10 beses na sunod-sunod. Hindi inaasahan na inanunsyo ng Vice President ng Ichida Foundation na ang award ay napunta sa isang Spanish doctor. Habang tahimik ang buong bulwagan dahil sa pagkabigla, ang unang pumalakpak ay si Professor Bayong Iyon. Sa sandaling ito, lumitaw si Ginang Ichida, tumingin kay Professor Bayong Iyon at saka inilipat ang tingin nito kay si OK sa kabilang bahagi ng bulwagan. Nanalo ako. Ngunit nanatiling walang emosyon si Professor Bayong Iyon. Iniulat ni Hyunho na nasa mabuting kondisyon ang bata. Masayang-masaya si OK dahil nakapaghiganti siya kay Professor Bayong Iyon. Sa sandaling ito, aksidente niyang nakita si Yongju, ang anak ni Professor Chan Yao. Tinanong ni si OK ang tungkol kay Professor Chan Yao at ikinuwento ni Yongju. Pagkatapos ng operasyon noong taong iyon, gumaling ng husto ang kanyang ama. Sino ang mag-aakalang isang araw, pag uwi ni Yongju sa kanyang silid, wala na ang kanyang ama.
At saka tumawag ang kanyang ama, sinabi na gusto niyang mamuhay ng mag-isa at malaya. Mula ng araw na iyon, nawala siya ng walang bakas. Inakala ng pulis na umalis lang siya ng bahay, ngunit hindi naniwala si Yeongju. Nakakita ang dalawang investigador ng pinangyarihan ng isang iligal na operasyon. Agad silang tumawag kay Professor Byung-eun para humingi ng tulong sa paghahanap. Lumabas na hindi man lang nagulat si Professor Byung-eun dahil hindi niya napanalunan ang award. Nang gabing iyon, ibinunyag ni Ginang Ichida sa kanya ang alok ni Seoke. Gusto niyang pumayag ngunit nag-aalangan pa rin dahil hindi pa siya lubos na naniniwala sa kakayahan ng dalaga. Sino ang mag-aakalang ipagtatanggol ni Professor Byung-eun si Seoke? Umaasang bibigyan siya ng ginang ng isang pagkakataon. Kinagabihan, nakipagkita si Seoke kay Professor Byung-eun upang ipagmalaki ang kanyang tagumpay. Sinabi niyang mahusay ang ginawa niya, ngunit mas mahusay pa rin siya noong bata pa siya. Tinanong muli ni Seoke ang tungkol sa pagkawala ni Professor Chan Yao. Hindi pinayagan si Professor Byung-eun na magpaliwanag. Tinanong ni Seoke, pinatay mo siya, di ba? Anong kaibigan? Tigilan mo na ang pagpapanggap. Nagpasya kang hindi ako papuntahin sa Boston para parusahan ako dahil iniligtas ko ang pasyenteng gusto mong patayin, tama? Doon ka nagsimulang kamuhian ako. Kawawa ka talaga. Pagkasabi ni Professor Byung-eun nito, sumakay siya sa sasakyan at umalis. Pagkatapos nito, dumating si Professor Byung-eun kasama ang dalawang investigador sa templo kung saan dating inoperahan ni Seoke ang pinuno ng gang. Maraming pulis at negatibo siyam units ang nagsasagawa ng paghahanap sa lugar. Ibinunyag ni Inspector Hyun-ho na ang nagbigay ng impormasyon sa pulis ay si Chairman Min. Sinabi pa nitong ito ay isang brain surgery, kaya humingi ng tulong si Inspector Hyun-ho kay Professor Byung-eun. Nang makarating sa operating room, inakala muli ni Professor Byung-eun ang anino ng kanyang estudyante na si Seoke. Sinubukan niyang ilihis ang atensyon ni Inspector Hyun-ho. Walang kuryente dito, kahit si Hwato Upa ang narito ay hindi makakapagsagawa ng operasyon. Biglang tinawag ng kanyang subordinate si Inspector Hyun-ho sa labas. Natagpuan ng negatibo siyam unit ang isang bangkay na nakalibing malapit doon. Walang iba kundi ang bastos na nurse na iginapos ni Seoke. Balik sa nakaraan, bago mangyari ang kaso ni Professor Chan Yao. Isang araw, biglang tumawag si Seoke para magpaalam. Nagulat si Professor Byung-eun dahil may mahalagang operasyon ngayon at karaniwan ay hindi ito palalampasin ni Seoke. Hindi rin nila nakita si Seoke sa dormitoryo. Sinabi ni Hyun-ho na kahapon ay sinabi ni Seoke na uwi siya para kumuha ng mga damit na pangtaglamig. Agad na sinabi ni Professor Byung-eun na ihatid siya sa bahay ni Seoke. Binuksan ni Seoke ang pinto na may mukhang puro pasa, na parang binugbog. Agad na napansin ni Professor Byung-eun ang tumpok ng mga libro sa harap ng pinto ng bodega. Sinabi ni Hyun-ho na ito ang bahay na inupahan ni Seoke sa murang halaga mula sa isang malapit na matandang babae. Ngunit hindi naman niya kamag-anak ang matandang babae. Malapit na matandang babae. Ang kakaiba naman. Tinanong ni Hyun-ho kung ano ang nangyari sa mukha ni Seoke. Ngunit mabilis lang sumagot si Seoke at inalok sila ng kape. Agad na inutusan ni Professor Byung-eun si Hyun-ho na bumili ng gamot para kay Seoke para makausap niya ito ng pribado. Direkta siyang nagtanong kung bakit siya nag-iisip. Sabihin mo ang totoo, huwag kang magpaligoy-ligoy. Pareho tayo. Ibig kong sabihin, nakikita ko na ang buong pagkatao mo. Litong-lito pa rin si Seoke. Nagkunwari siyang nadulas kahapon. Nakita niyang mukhang hindi siya pinaniwalaan ng profesor. Nagdahilan siyang pupunta sa banyo. Hinimok niya si Hyun-ho na bumalik at dalhin agad ang profesor. Sabihin mo lang na sarado ang butika. Bumalik ka agad dito. Nakita ni Hyun-ho na masyadong tuso si Seoke kaya sumunod na lang siya. Pagbalik niya, wala na ang profesor. Nataranta si Seoke at tumakbo sa bodega, ngunit huli na ang lahat. Natuklasan na ng profesor ang bangkay na itinago niya doon. Matigas pa rin ang mukha ng dalaga hanggang sa huli. Bakit nandito ang taong ito? Hindi ko siya kilala. Ngunit kalaunan ay lumuha si Seoke at isinalaysay ang katotohanan. Kahapon, habang naglalakad siya pauwi mula sa hintuan ng bus, pagbukas niya ng pinto ay inatake siya nito mula sa likod. Kinagat niya ang kamay ng nanggahasa at kinuha ang pocket knife, sa kanya isinaksak ng diretso sa lig nito. Self-defense lang iyon. Ano ang plano mo? Mamayang gabi, ililibing ko siya sa gubat. Kaya mo bang hawakan ito ng mag-isa? Ganoon lang ang tanong ni Professor Byung-eun at umalis na. Hindi naman iyan malaking bagay. Nakaramdam ng shock si Seoke at matagal bago niya naintindihan. Dali-dali niyang hinabol si Professor Byung-eun. May problema ba? Wala. Magkita tayo bukas. Balik sa kasalukuyan, matapos matuklasan ang bangkay ni Nurse Deokwi. Agad nagsagawa ng malawakang paghahanap ang mga pulis sa paligid ng templo para makakolekta pa ng ebidensya. Pero si Seoke, sa halip na matakot, ay kusang lumapit para makibalita. Ang mga kriminal ay laging bumabalik sa pinangyarihan ng krimen. Kawawang Deokwi, nanginginig sa takot pero walang magawa. Napansin din niya na lumalaki-liit ang butas ng ilong ng babae na tila ba natatawa ito. Bakit ka parang psychopath? Nakakatuwa ito. Masaya ka ba? Pakiramdam mo ba ay nakahigit ka, na para bang isa kang mahalagang tao? Sa tingin mo ba ay baliw ako? Lubos siyang kumpiyansa na nabura niya ang lahat ng bakas. Sa sandaling iyon, nakita niya si Professor Choi at nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Seoke. Sa nasunog na imbakan ng supply, nahanap ng investigador na sirang ang isang bote ng manitol na ginagamit para alisin ang sobrang likido sa katawan at maaaring gamitin sa brain surgery. Nagkalat ang mga pulis para maghalughog at natagpuan ang bag ni Miran. Nang sandaling iyon, dinala ni Ihirang ang laptop kay Professor Choi. Pagtalikod ng dalawa, nakita nila si Seoke na naglalaro sa asong negatibo siyam. Lumabas na nagpakilala siyang estudyante ni Professor Choi at dumating para tumulong. Nagmayabang pa siya kay Investigador Lee na nag-aalaga siya ng ilang Rottweiler, kaya madali siyang makisama sa mga aso. Galit na galit si Professor Choi, hinila niya ito sa isang sulok para kausapin, sinabi na hindi siya dapat naroroon.
Akala naman ni si Okay na gusto nitong maghiganti sa kanya tungkol sa Ichida Award, o kaya ay tinatakot siya para pilitin siyang operahan siya. Galit na sinigawan ng profesor si Okay na isa siyang kaawa-awang tanga na kung saan-saan pumapatay ng tao. Sinabi ni si Okay na pinatay din niya si Professor Kim, kaya pareho lang sila. Wala akong ginagawa ngayon. Kapag nahanap ko ang bangkay niya, tatawagan kita. Nilampasan ni si Okay si Investigador Jiang. Agad niyang nakilala si Okay na ang taong nagbigay ng problema kay Professor Choi. Bakit siya nandito? Hindi ko rin alam. Paulit-ulit na pinigilan ni Yeongju si Okay, ngunit patuloy pa rin itong naniniwala na pinatay ni Professor Choi si Professor Kim. Ngayon, nakipagkita siya sa anak nito upang mag-imbestiga. Naiinis na sinabi ni Yeongju na hindi siya sasama at mananatili na lang siya dito para ipagdasal ang agarang pagbabago nito. Sinabi ni Kirang na may nagsabing nakita ang kanyang ama sa isang mental hospital. Ang problema, sarado na ang ospital na ito dahil sa isyu ng pagpapahirap sa mga pasyente. Habang nag-uusap, napansin ni si Okay na maraming peklat sa kamay ni Kirang na tila nais nitong magpakamatay. Samantala, ibinalita ni Investigador Lee na natagpuan ng forensic team ang buhok ng hayop sa sweater ng nurse na si Miran. Ang tiyak na resulta ay kailangan pang hintayin mula sa laboratorio. Nagpunta sina si Okay at Kirang sa saradong mental hospital. Lumabas na ang nagbigay ng impormasyon kay Kirang ay dating gwardiya sa ospital na ito. Noong panahong iyon, nakita niya ang balita tungkol sa nawawalang tao na hinahanap ni Kirang kaya nagpadala siya ng email sa kanya. Hindi niya maintindihan kung bakit ngayon lang ito nagpunta. Sigurado siya na ang taong nasa larawan ay nasa quarantine room 401 at isa sa ilalim ng pangalang Lee Seok-woo. Ang problema, napakahirap patunayan kung si Professor Kim nga ang nakita niya. Matapos magsara ang ospital, walang nakakaalam kung saan napunta ang mga pasyente. Ngunit sinabi niya na si Seok-woo ay may peklat sa ulo dahil sa isang uri ng operasyon. Hindi niya sinasadyang makita ito habang ginugupitan siya. Sa kanyang iginuhit, ito ay talagang peklat mula sa brain surgery. Agad na hiniling ng dalawa na makapasok sa ospital para tingnan. Habang hinihintay niya ang susi, kakaibang emosyonal si Kirang at nagdahilan na pupunta sa banyo upang pakalmahin ang sarili. Nang tanungin ni si Okay kung may dumalaw ba kay Datsi, sinabi ng gwardiya na may isang taong may kulay abong buhok ang bumisita na itinulak siya sa wheelchair kung saan-saan. Tuwang-tuwa si Okay na ipinakita ang larawan ni Professor Choi, ngunit hindi ito makumpirma ng gwardiya. Samantala, alam na ni Professor Choi na nakipagkita si Okay kay Kirang dahil inutusan niya ang kanyang assistant na si Ra na bantayan si Okay. Sinabi ni Ra na magkatulad si Professor Choi at si Okay, ngunit iginiit niya na malaki pa rin ang pagkakaiba ng kanilang mga pagkatao. Binasa ni si Okay ang medical records ni Glass at nalaman na pinainom siya ng ospital ng napakaraming gamot ng walang rason. Wala pa ring paraan ang gwardiya para patunayan na si Glasu ay si Professor Kim. Nagalit si Kirang dahil inakala niyang niloloko lang siya nito para makuha ang premyo. Naalala niyang may reporter na kumuha ng litrato ng mga pasyente dito, kaya agad niyang tinawagan ang isang kasamahan para humingi ng kopya ng larawan. Ngunit sinabi ng kabilang linya na nagmamasa ng bundok siya at ipapadala na lamang kapag nakauwi na. Kaya kailangan na namang maghintay ng dalawa. Ipinakita ni si Okay sa kanya ang larawan ni Dr. Choi, ngunit hindi niya maalala. Nakipagkita si Assistant Ra sa forensic examiner para makipagkwentuhan at nalaman niyang ang buhok na natagpuan sa damit ng biktima ay galing sa Rottweiler na aso. Ipapasa ito sa pulisya bukas ng hapon. Matapos marinig ang ulat ni Ra, sinabi ng propesor na ayusin niya ito ng maayos, huwag mag-iwan ng anumang masamang resulta. Umupo siya ng tahimik at nagbalik tanaw sa nakaraan. Noong panahong iyon, madalas na nagtatrabaho si Okay ng labis hanggang sa kulang na siya sa tulog. Sinabi ni Ikirang na adik siya sa gamot, ngunit alam niya na ang kinahumalingan nito ay hindi gamot, kundi mga operasyon. Ang misteryo ng utak at nervous system ay may kakaibang atraksyon kay si Okay, na sa puntong nakikita niya ang pagtulog at pagkain bilang abala at aksaya ng oras. Hiniling ng propesor na kumain at matulog siya ng sapat at kinuha ang kanyang mga gamot para sa pagpapalakas ng konsentrasyon. Naunawaan din ni si Okay na labis siyang inaalala ng propesor. Pagbalik sa kasalukuyan, naghihintay si Kirang at si Okay na makita ang larawan. Ngunit hindi sumasagot ang kabilang linya at sinabi ng gwardiya na bumalik na lang ang dalawa bukas ng umaga. Pupuntahan niya ang bahay ng taong iyon para kunin ang larawan. Biglang nagwala si Ikirang at iginiit na makita ang larawan na yun din, nang gulo siya at itinulak ang lalaki pabagsak. Mabilis na pumagit na si Okay, sinabihan siyang lumabas para kumalma. Nakita ni si Okay na nasugatan ng bubog ang kamay ng gwardiya at inalok siyang gamutin ang sugat nito. Ngunit sa pagtanggal pa lang ng guwantes, nakita niya ang singsing ni Professor Kim. Sakalang umamin ang gwardiya na kinuha niya ito mula sa propesor at naipit ito kaya hindi niya matanggal. Pagbalik ni Kirang, narinig niya ang tungkol sa singsing at agad na lumapit para piliting makita ito. Natarantang tumakbo ang gwardiya, ngunit nabuwal pa rin ni Kirang. Nakita niya ang singsing, agad na pinaghihinalaan na pinatay nito ang kanyang ama at galit na sinakal ang gwardiya. Tumakbo si Okay para awatin sila, ngunit huli na ang lahat. Naglaban ang dalawa at parehong nahulog sa bangin. Napakasama ng kanilang kapalaran at si Okay ay napayakap na lang sa kanyang ulo sa pagkadismaya. Patay na ang gwardiya, habang si Kirang ay malubhang nasugatan at kasalukuyang nasa resuscitation room ng emergency. Wala nang magawa si Okay dahil lahat ng lead ay naputol. Ang tanging natitira ay ang singsing ni Professor Kim. Dumiretso si Okay sa ospital, pumasok sa silid ni Professor Choi at inihagis ang singsing sa mesa. Ano ang ginawa mo kay Professor Kim? Pinatay mo siya, di ba? Kung noon pa sinabi mo ang totoo na gusto mong patayin siya, handa akong gawin ito para sa iyo, dahil isa nga akong kaawa-awang tanga. Ikaw ay isang mapagkunwari, akala mo ay iba ka sa akin, nahihiya ka nang malaman ko kaya mo ako pinalayas, tama? Walang sinabi si Professor Choi kundi tahimik na umalis. Sa daan, sinadya niyang lumampas sa speed limit para makunan siya ng kamera. Pagdating sa bahay, sinabihan niya ang katulong na magluto ng lugaw para sa kanya at maaari na itong umuwi ng maaga.
Pagkatapos magluto ng lugaw, dinala niya ito sa kwarto. Nakitang naliligo ang propesor, kaya ibinaba niya ito at umalis sakay ng sasakyan. Sa totoo lang, palihim na umalis si Professor Choi sa bahay. Nagpunta siya sa isang liblib na bahay sa gitna ng isang tahimik na gubat, kung saan iningatan niya ang isang puting kotse. Ito ang kotse ni Professor Kim. Noong minsan, pagbukas niya ng pinto ng kotse, may kung anong dumikit sa kanyang kamay, agad na inabot ni Professor Choi ang basang panyo para punasan niya ang kanyang kamay. Matapos niyang punasan, inamoy niya ito. Pagbalik sa kasalukuyan, minaneho ni Professor Choi ang puting kotse para makipagkita kay Investigador Lee, eksaktong kapareho ng nangyari noong nakaraan. Pagbukas niya ng pinto ng kotse, may kung anong dumikit sa kanyang kamay, inabutan siya ni Professor Choi ng basang panyo, at pagkatapos niyang punasan ay inamoy niya ito. Lumabas na nakipagkita siya kay Lee para pag-usapan si Investigador Jang. Alam na ni Lee na ang buhok ng hayop na natagpuan sa damit ng biktima ay galing sa lahi ng asong Rottweiler. Nagkataon na nag-aalaga rin si Okay ng mga asong iyon at hindi karaniwan para sa isang brain surgeon ang mag-alaga ng Rottweiler. Pagkasabi nito ay bigla siyang inantok at hindi na makatayo. Maya-maya, si Professor Choi na lang ang natira sa kotse. Nakasuot ng guwantes, pinindot ang buton para magpatugtog ng musika upang makapag-relax. Noong taon na iyon, siya mismo ang naglagay ng kutsilyo sa liig ni Professor Kim at pinilit itong tawagan ang kanyang anak sa huling pagkakataon. Hindi nakakagulat na ang episode 4 ay pinamagatang magkasamang masamang guro at estudyante. Ang pares na ito ng guro at estudyante ay talagang walang pinagkaiba sa pagiging mga psychopath. Noong taong iyon, si Professor Choi mismo ang naglagay ng kutsilyo sa liig ni Professor Kim. Pinilit itong tawagan ang kanyang anak sa huling pagkakataon. Pagkababa ng telepono ni Professor Kim, agad siyang sinakyan ni Professor Choi. Pagkatapos ay binigyan siya ng tuwalya para pigilan ang pagdurugo. Sinubukan ni Professor Kim na tumakas, ngunit itinulak siya ni Professor Choi sa gilid at nahulog siya sa bangin. Namayapa na raw si Professor Choi kaya umalis siya. Hindi niya inaasahan na buhay pa pala si Professor Kim. Ang nagligtas pala sa kanya ay si Assistant Ra. Noon, inutusan siya ni Professor Choi na bumili ng lupain sa bundok. Nang makahanap siya ng ilang lote, pinili niya ang lupain na puno ng ligaw na aso, na mismong may-ari ay sumuko na. Na-curious siya kaya sinundan niya at nasaksihan ang pag-atake ni Professor Choi kay Professor Kim. Hindi siya naglakas loob na mag-report sa pulis, ngunit sinikap pa rin niyang iligtas ang buhay nito. Matapos makaligtas sa kamatayan, malubhang nasira ang utak ni Professor Kim, kaya hindi na niya maalala ang kanyang pangalan. Dinala niya ito sa mental hospital na may peking pangalan. 3 buwan na ang nakakaraan, namatay siya sa nursing home. Nang makumpirma ni Professor Choi na namayapa na si Professor Kim, bumalik siya sa bangin at itinapon ang singsing nito. Naalala niya ang sinabi ni si Okay na magkatulad silang dalawa, parang dalawang panig ng isang barya. Palagi niya itong tinatanggihan ngunit marahil ay tama ito. Lahat ng mga bakas ay naputol, si Okay ay malungkot na nang huli ng baboy ramo sa loob ng 2 araw at 2 gabi nang hindi kumakain o natutulog. Nag-aalala si Yeongju at pinayuhan siyang magpahinga at sabihin sa kanya ang lahat ng nangyari. Ngunit galit na pinalayas ni si Okay si Yeongju. Kawawa naman ang mga baboy ramo na pinagbuntunan ng galit niya. Nang dumalaw si Professor Choi sa ospital para bisitahin si Kirang, sinabi ng doktor na hindi maganda ang kondisyon nito. Paglabas niya sa pinto ay nakasalubong niya si Okay. Tinanong niya kung plano niyang payagan si Kirang na sumunod sa kanyang ama. Sinabi ng propesor na nasa ganoong kalagayan siya dahil nakialam siya sa mga bagay ng iba. Inihayag niya na nakita ng pulisya ang buhok ng aso sa damit ng nurse. Magkasama tayo sa bangka, di ba? Sinabi ni si Okay na hindi niya ire-report sa pulisya ang kaso ni Professor Kim at kinilala rin niya si Professor Choi bilang isang kahanga-hangang guro. Ngunit iginiit pa rin niya na hindi niya ito operahan. Hindi madaling kalimutan ang matagal ng alitan. Nahihirapan si Investigador Jang sa kaso ng iligal na operasyon. At bukod pa rito, nawala si Investigador Lee ng walang bakas. Inutusan niyang kolektahin ang lahat ng security footage. Mula ng gabing iyon, titingnan kung saan nagpunta si Lee matapos umalis sa istasyon. Naghinala ang baguhang pulis na sangkot si Chairman Min dahil binanggit ito ni Investigador Lee bago siya nawala. Sa pagsusuri sa call log ni Lee, nalaman ni Investigador Jang na ang huling taong tinawagan niya ay si Professor Choi. Lihim na iniulat ni Investigador Jang ang sitwasyon ng kaso sa underworld sa mga tauhan ng boss na inoperahan ni si Okay ng iligal. Inakusahan din niya si Chairman Min bilang ang nagsumbong sa pulisya. Ang kanyang gantimpala ay isang makapal na sobre. Nakipagkita si Investigador Jang kay Professor Choi at diretsong tinanong siya tungkol sa tawag niya kay Investigador Lee noong gabing iyon. Sinabi ng propesor na balak nilang magkita, ngunit hindi siya nakapunta dahil hindi siya magaling. Sa totoo lang, nagkita kami dahil sa iyo. Sinabi niya na tumanggap ka ng suhol. Siyempre, hindi pa rin pinaniwalaan ni Investigador Jang ang pahayag ng propesor at sinabing susuriin niya ito. Sa katunayan, inutusan ni Investigador Jang ang kanyang subordinate na pumunta sa bahay ni Professor Choi para mag-imbestiga. Ngunit planado na ng propesor ang lahat bago siya kumilos, kaya wala silang nakitang bakas. Nag-iisang kumain si Yeongju sa Mary's Restaurant. Mukhang nakahinga ng maluwag ang may-ari matapos makatakas mula sa kanyang mapagyabang na kapatid. Tinanong niya kung bakit hindi dumating si Okay. Iyon din ang inaalala ni Yeongju dahil sa mga nakaraang araw ay wala man lang gana kumain si Okay. Sa oras na ito, nasa bahay siya at nag-iisip sa mga sinabi ni Professor Choi. Dumaan si Lee Hyun-ho para tingnan kung kumusta siya dahil labis siyang inaalala ni Yeongju. Sa mga araw na ito, wala rin silang natatanggap na anumang operasyon. Nais lamang ni si Okay na makulong sa isang bilangguan kung saan gagawa siya ng operasyon sa buong araw. Tanging pagkain, pagtulog at operasyon lamang. Kung gayon, kahit habang buhay na pagkakakulong ay ayos lang. Sinabi ni Hyun-ho na susundin nila ni Yeongju si Okay. Ngunit siya ay susunod bilang isang doktor, habang si Yeongju ay susunod lamang dahil kay si Okay. Magiging tapat siya sa kanya ng walang kondisyon. Talagang nagmamalasakit siya sa kanya. Naalala ni si Okay ang una nilang pagkikita ni Yeongju na ipinakilala ni Hyun-ho.
Noong panahong iyon, ang mukhang walang alam na binata na ito ay may malignant brain tumor. Ngunit hindi niya inaasahan na ayaw nitong magpa-opera, kahit pahanda si OK na gawin ito ng libre. Nahulaan agad niya na natatakot ito sa operasyon at gusto lang nitong mamatay ng mapayapa. Gayunpaman, hindi ito makakamatay ng mapayapa. Habang lumalaki ang tumor, araw-araw itong magkakaroon ng matinding sakit ng ulo at bukod pa rito ay pagsusuka. Magiging mabagal at masakit iyon na kamatayan. Ngunit kung sakaling mamatay ito habang nasa operasyon, isang segundo lamang, matutulog ito at hindi na magigising. Kung gusto mo ng mapayapang kamatayan, mas mainam ang pamamaraang ito. Narinig ito ni Yeongju kaya pumayag siyang operahan siya ni si OK. Siyempre, matagumpay ang operasyon kaya buhay pa rin si Yeongju hanggang ngayon. Pinakanta ni si OK ang binata bilang pasasalamat sa kanya, ngunit nanatili siyang mayabang. Pagbalik sa kasalukuyan, naglilinis si Yeongju ng botika nang dumating ang mga gangster at base sa kanilang saloobin, halatang hindi maganda ang kanilang intensyon. Kinabukasan, nalaman ni si OK na wala si Yeongju sa bahay. Tinawagan niya ito at sinabing nasa paaralan siya. Nagpunta si OK sa paaralan ngunit hindi niya ito nakita. Sinabi ulit ni Yeongju na nanonood siya ng scene kasama ang mga kaibigan. Lumabas na binihag siya ng mga gangster at pinahirapan. Tinanong ng lalaki si Yeongju kung pinatay niya ang nurse o kung ang amo niya ang gumawa. Kayong dalawa lang ang nandoon noon. Sa simula, matigas na tinanggihan ni Yeongju na magsalita, ngunit nang takutin siya na hulihin si OK para tanungin, nagpa siya siyang umako ng kasalanan para sa kanya. Sa impormasyon mula sa isang lihim na source na nagbigay ng numero ng telepono ni Minden, agad siyang tinawagan ni Investigador Jang para makipagkita. Pagkatapos makipag-usap ni Minden kay Investigador Jang, tinawagan niya si Professor Choi at nagbabanta na ibubunyag ang iligal na operasyon ni si OK. Nataranta ang profesor at tinawagan si Investigador Jang, hiling na magkita agad. Ngunit tumanggi ang investigador dahil may kausap na siyang iba. Mukhang nagsimula na siyang paghinalaan si Professor Choi. Nang gabing iyon, dinala ni Minden ang kanyang mga tauhan para makipagkita kay Professor Choi. Plano niyang itago muna sila sa marangyang apartment na ito. Alam na ni Minden na sina Hyunho at si OK ang gumawa ng iligal na operasyon, ngunit hindi pa niya ito isinumbong sa pulisya. Gusto niyang hintayin kung sino ang magbibigay ng mas kaakit-akit na kondisyon. Nang tanungin niya kung may ginawa na ba si Professor Choi kay si OK, nagalit si Professor Choi. Gusto niya lang itong saksakin agad. Ngunit ini-imagine lang niya iyon. Nakipagkita na sana si Minden kay Investigador Jang, ngunit hindi ito dumating, nagbibigay lamang ng mga pahiwatig sa kanya. Ang pangunahing layunin ay bigyan ng pressure si Professor Choi. Pag-alis pa lang ng professor, tumawag siya sa customer para ibalita ang magandang balita. Ito ay isang maimpluwensyang tao na humihingi ng pinakamahusay na surgeon sa South Korea. Matagal nang hinanap ni si OK si Yeongju sa sinehan, ngunit hindi niya ito makita. Sa sandaling ito, tumawag ito. Mas tumpak, ginamit ng mga gangster ang kanyang telepono para tawagan siya. Pagdating niya sa pinagtataguan ng mga ito, nakita ni si OK na bugbog sarado si Yeongju. Diretsong tinanong ng amo ang tungkol sa kaso ng nurse na si Milan. Kung huhukayin ng mga pulis, mahahanap nila ako at ang aking gang. Kailangan kong malaman kung ano ang hinaharap ko. Inamin ng bata na siya ang gumawa, ngunit sigurado akong wala siyang lakas ng loob na gawin iyon. Alam kong ikaw mismo ang gumawa niyon. Hindi man lang itinanggi ni si OK, tiniyak lamang na naayos na niya ang lahat at hindi niya idadamay ang amo. Ipinakita ng amo kay si OK ang larawan ni Minden at pinatunayan niya na hindi na makakapagsalita ang taong ito sa pulisya. Pauwi na, biglang huminto si OK at tinanong si Yeongju kung gusto niyang lumipat sa Pilipinas kasama siya. Maaari tayong magbukas ng botika doon. Ano ang problema mo? Maaari ka bang maging matino? Nagsasawa na ako dito. Mag-empek na lang tayo at umalis dito. Sinabi mo na susundin mo ako saan man ako magpunta. Akala ko gagawin mo iyon. Hindi ako basta-basta makakaalis. Sa sandaling ito, dumating ang mga bombero, diretsong patungo sa bahay ni si OK. Nataranta siya at tumakbo pabalik, nakita ang malaking apoy sa bodega, kung saan niya inaalagaan ang kanyang 3 asong Rottweiler. Labis na nasaktan si OK nang makita niyang tuluyang nasunog ang bodega. Ang salarin sa panununog ay si Assistant Ra, at ang nag-utos ay walang iba kundi si Professor Choi. Ang layunin ay sirain ang ebidensya ng pagpatay na ginawa ni si OK. Tinawagan ni si OK ang profesor at iginiit na magkita sila agad. Minaneho niya ang kotse patungo sa lugar ng pagkikita, binangga ang likuran ng sasakyan ng profesor na may nagbabagang tingin sa kanyang mga mata. Hindi pa nasisiyahan, umatras siya at binangga ulit. Sa pagkakataong ito, bumaba si Professor Choi sa kotse at kalmadong kumuha ng sigarilyo para manigarilyo na tila hinahamon si OK. Nagalit siya at pinaharurot ang kotse patungo sa profesor. Ngunit sa huling sandali, iniliko niya pa rin ang manibela sa isang tabi at humarurot palayo. Para sa isang taong malungkot na tulad ni si OK, ang mawala ng 3 alagang aso ay parang nawala ng mga anak, ang pinakamalapit na kaibigan. Masakit tingnan ang mga nasunog na kwelyo at napaluha siya. Sa sandaling ito, biglang dumating si Minden. Lumabas na ito pala ay isang lumang kakilala. Dati, inupahan niya sina Hyunho at si OK para sa operasyon. Diretso silang tumanggi nang malaman nilang ang layunin nito ay organ trafficking. Matapos ang formal na pagbabangayan, kinuha nito ang medical record ng isang pasyenteng may brain tumor na nangangailangan ng operasyon. Matigas na tumanggi si OK, kaya bumaling ito kay Hyunho at tinanong, paano nakakatrabaho ni Dr. Hyunho ang isang tulad niya? Gusto nang patayin ni si OK ang lalaki sa galit. Talaga namang magkauri ang guro at ang kanyang alaga. Marahang ipinaalala ni Minden na may utang pa sa kanya si OK na 120 milyong won kasama ang tubo. Sa puntong ito, hindi na siya makatanggi. Dinala ang grupo ni si OK sa isang napakagarang barko. Tiyak na ang pasyente ay isang napakayaman at makapangyarihang tao. Nabalitaan na kailangan ng 2 surgeon para sa operasyong ito. Sa sandaling ito, ang pangalawang doktor ay lumabas ng kotse at lumapit kay si OK.
Sino pa ba kundi si Professor Choi? Nanlaki ang mga mata ni si Okay sa kanya na tila gusto niya itong kainin ng buhay. Balik sa nakaraan, noong bagong balik lang si Professor Choi sa bansa, madalas siyang kwentuhan ng dian tungkol sa problemadong estudyanteng si Okay. Ang bulag na ulila ay dumalo sa seremonya ng pagtanggap na may dala lang na backpack at kasama pa ang social worker. Gayunpaman, nakaramdam ng pakikiramay si Professor Choi dahil dating mahirap na estudyante rin siya, habang ang kanyang mga kaibigan ay pawang mayayaman at nakabrand na damit. Sinabi ng DN na may problema sa pag-iisip si Okay, na ginagamit ang kanyang mataas na academic standing para humingi ng iba't ibang scholarship at tulong pinansyal. Minsan, pumasok ang mga gangster sa silid-aralan para singilin si Okay ng pera. Lumabas na labis siyang kapos sa pera kaya umutang siya ng malaki. Sinabi niya, kung kailangan mo ng pera, magtrabaho ka ng part-time. Basahin mo at malalaman mo kung bakit ko kinamumuhian ang batang iyon. Maingat na iningatan ni Professor Choi ang dokumentong iyon hanggang ngayon at paminsan-minsan ay binabasa niya ulit. Bumalik sa kasalukuyan, galit na galit si Okay kay Minden. Sa dami ng tao, bakit si Professor Choi pa ang pinili na makasama niya sa operasyon? Ipinaliwanag niya na hiniling ng pasyente ang pinakamahusay na doktor sa South Korea. Si Professor Choi ang magiging pangunahing surgeon at manahimik na lang siya. Namilog ang mga mata ni Yeongju nang makita niya ang operating room na may mga high-tech na kagamitan na parang isang nangungunang ospital. Nag-aalala lang siya dahil hindi si Okay ang magiging pangunahing surgeon. Pagdating sa takot na baka magalit siya kay Professor Choi habang nag-opera. Ngayon ay lumayag na ang barkong nagdadala ng pangkat ng operasyon. Sa kubyerta, halos maiyak si Okay habang inihuhulog ang 3 kwelyo ng alagang aso sa dagat. Lumapit si Professor Choi, tinanong niya kung bakit siya naroroon, wala naman siyang kakulangan sa pera, di ba? Curious lang akong masaksihan ang buhay kriminal mo, pinamumunuan mo pa rin ba ang kaso ng mga aso? Nagkamali ka kaya kailangan kong ayusin ang gulo mo. Kaya maging mapagpasalamat ka, maitatago ko sila. Bakit mo sila sinunog ng buhay? Ilang aso lang naman iyon. Nang marinig iyon ni si Okay, agad siyang nagalit, kinuha ang walis at pinaghahampas ito na parang gustong ipaghiganti ang kanyang mga alagang boss. Mabuti na lang at dumating sina Yeongju at Hyunho para mamagitan, kung hindi, baka namatay na si Professor Choi. Bumalik si Okay sa kanyang silid ngunit galit pa rin. Hindi epektibo ang pagmamakaawa ni Yeongju mula sa labas. Nang malaman ito ni Byung-eun, pinaalalahanan niya si Hyunho na kontrolin si Okay. Kung sinira niya ang operasyon, walang makakaligtas na umalis sa barkong ito. Nagtaka si Professor Choi kung bakit nagtatrabaho si Hyunho kay si Okay. Mayroon siyang malubhang problema sa psikolohikal. Pinigilan siya ni Hyunho at sinabing huwag nang apihin si Okay. Hoy, inatake ako. Nakahanap si Hyunho ng magaling na doktor para sa operasyon sa utak ni Professor Choi. Ngunit iginiit ni Professor Choi na gusto niyang si Okay lang ang mag-opera sa kanya dahil siya ang pinakamagaling. Tinuruan ko siya, lahat ng kanyang kakayahan at kaalaman ay nagmula sa akin. Hindi ko siya binubuli. May utang siya sa akin ng lahat at nagmamatigas na hindi ako bayaran. Ang mga taong tinuruan mo ay walang utang sa iyo. Sa oras na ito, nakabalik na si Kim Erlen sa bansa. Sinundo siya ni Yeongju sa airport at dinala sa villa ni Professor Choi. Gustong kausapin ni Kim si Professor, ngunit sinabi ni Yeongju na nasa isang lugar ito na hindi makakasagot ng tawag. Kinabukasan, dinala ni Byung-eun ang Professor sa pasyente. Siya si matandang Kim Eun-tae, ang pinuno ng isang sekta. Sinabihan niya si Professor Choi na iligtas siya. May sakit siya ngunit ayaw magpunta sa ospital dahil nakapangako na siya sa kanyang mga tagasunod na siya ay immortal. Sa halip ay sinabi niya kay Professor Choi na magkaroon ng pananampalataya at inanyayahan siyang sumali sa sekta. Kumuha si Yeongju ng tinapay para kay si Okay ngunit ayaw niya kumain. Binanggit ni Hyunho si Professor Choi na lalong nagpagalit sa kanya. Bukod pa rito, dumating si Byung-eun at sinabing hindi niya dapat saktan ang kanyang guro ng ganoon. Nagtaka si Okay kung bakit kailangan pa ng operasyon sa gabi. Ipinaliwanag niya na hiling iyon ng pasyente, gusto nitong pakiramdam ay natutulog siya habang inooperahan. Ang customer ang hari. Dito na inihayag ni Hyunho na ang pasyente ay ang pinuno ng sekta na si Kim Eun-tae. Nang marinig ito ni si Okay, agad siyang nagpakita ng pagkasuklam. Ang sekta ng matanda ay mayroong higit sa 200,000 miyembro. Hindi nakapagtataka na may pera sila upang upahan ang isang buong barko para sa operasyon na tulad nito. Natatakot si Yeongju na baka kung magkamali sila sa kanilang unang pagtulong sa operasyon ay kukunin ang kanilang buhay. Sinabi ni si Okay na nanginginig na ang kamay ni Professor Choi. Abala ako sa endoscopy kaya bantayan mo siya. Kung malala iyan, dapat ay nagulat na siya. Mayroon siyang malaking ego, sarili lang niya ang iniisip niya. Ano, nawawala rin si Byung-eun? Humingi lang ng 1 linggo pa si Inspector Kang para mag-imbestiga. Agad na pumunta ang koponan para arestuhin ang pinuno ng mga smuggler. Siya ang nagbigay ng numero ni Byung-eun. Kinuha ni Professor Choi ang huling bote ng pampamanhid at ininiksyon sa kanyang kamay. Ito lamang ang paraan upang maisagawa niya ang operasyon. Sa wakas, dumating na ang oras, dinala si Kim, ang pinuno ng kulto, sa operating room kung saan naghihintay na ang grupo ni si Okay. Ipinakilala ni Byung-eun si Okay bilang ang pinakamahusay na estudyante ni Professor Choi. Nilait ng matandang pinuno ng sekta si Okay na napakabata pa, isang bata pa lamang. Agad namang gumanti si Okay na napakatanda na nito at hindi na kayang magpa-opera. Pinagawa niya itong ipaliwanag kung ano ang gagawin niya sa kanyang utak. Siyempre, hindi ito naging mahirap para kay si Okay. Ang tumor mo ay nasa napakahirap na posisyon. Lalapitan nito ni si Choi mula sa itaas at ako ay mag-i-endoscope mula sa sinus. Tatanggalin namin ito mula sa magkabilang panit. Nag-aalala pa rin si Okay na nanginginig ang kamay ni Professor Choi. Kung magkaroon ka ng anumang problema habang nag-opera, magpalit tayo ng pwesto. Ngunit matigas din ang ulo ng profesor at iginiit na siya mismo ang mag-opera. Nang pinuputol ni si Okay ang tumor, iniutos niya na tanggalin pa ang iba.
Agad na tumanggi ang matigas ang ulong babae, ngunit masyado siyang mahigpit kaya sa huli ay kailangan niyang sumunod. Samantala, ini-interview ni Inspector Kang ang pinuno ng mga smuggler. Lumabas na plano niyang itaka si Bayong Iyon papuntang China, ngunit kasabay ito ng pagpapatrolya ng Coast Guard, kaya hindi natuloy. Nangako si Inspector Kang na palalayain siya kung ibibigay niya ang numero ni Bayong Iyon. Ngunit ngayon ay napakahirap ng sitwasyon, kaya handa siyang bawiin ang kanyang salita, at napilitan ang lalaki na tawagan si Bayong Iyon. Nang marinig ang boses ni Inspector Kang, sinubukan ni Bayong Iyon na magdahilan para ibaba ang tawag. Ngunit pinantaan niya itong kasuhan ng pagpatay kay Inspector Lee. Habang tinatanggal ang tumor, nanginginig ang kamay ni Professor Choi na nagdulot ng pagdurugo ng pasyente. Nag-aalalang tanong ni si OK kung kailangan niyang magpalit ng pwesto, ngunit ipinikit lamang niya ang kanyang mga mata upang magpahinga saglit at nagpatuloy. Dahil ito ang unang beses ni Yeongju na tumulong sa operasyon, naging mailak siya na ikinagalit ni si OK. Agad na bumaling ang profesor at nagbiro, tinatanong kung nakakapag-concentrate ba siya. Masyado kang mayabang kaya walang sinuman ang may gusto sa iyo. Mapanganib kang pabigla-bigla at makasarili at walang utang na loob. Kaya kanino ako dapat magpasalamat? Hindi ka nagpapasalamat sa akin, ngunit ako ay nagpapasalamat sa iyo. Ang mga sandaling nagtatrabaho tayo nang magkasama ang ilan sa mga pinakakawili-wili at pinakakumpletong sandali sa aking buhay. Kaya nagpapasalamat ako sa iyo, labis-labis. Sana maniwala ka doon. Hindi ko inakalang magiging masaya ang pagtuturo hanggang sa dumating ka. Sa unang pagkakataon na narinig ni si OK ang taos-pusong mga salita ng kanyang guro, napaluha siya sa emosyon. Sa wakas, matagumpay na natapos ang operasyon at nakahinga ng maluwag si Professor Choi. Nag-isip sandali si OK bago tumakbo para hanapin siya. Ngunit nahihiya pa rin siya at walang sinabi, sa halip ay sinabi niya, kung may gusto kang sabihin, sabihin mo na. Hindi na sikreto na kinasusuklaman mo ako. Hindi kita kinasusuklaman sa kabaligtaran. Noong nagtatrabaho pa tayo sa parehong ospital, ganoon din ang naramdaman ko. Iyon ang pinakamasayang panahon sa buhay ko. Mas gusto kong magtrabaho doon kaysa sa anumang bagay. Ngunit ngayon na naaalala ko ang mga araw na iyon, nalulungkot ako para itong pagpapahirap. Ito ba ang huling pagkakataon na magsasama tayo sa operasyon? Salamat sa lahat. Inakala ni Deok Hui na may sakit si Professor Choi kaya dinalaw niya ito. Nagulat siya nang makita si Kim Erlen sa bahay nito. Binanggit nito ang nalalapit nilang pakikipagtulungan ni si OK sa isang napakahirap na operasyon. Nang makita ni Deok Hui ang bagong CT scan, nalaman niyang malala na ang sakit ng profesor. Gaya ng dati, mananatili si Hyun Ho upang subaybayan ang pasyente. Mukhang nabigo si OK nang malaman niyang umuwi na si Professor Choi. Ngunit hindi direktang umuwi ang profesor, sa halip ay sinabi niya kay Yeongju na dumaan sa pier. Kinuha niya ang application form ni si OK bilang residente at binasa itong muli. Matapos ipadala sa head of department, kinamuhian mo na ba ako matagal na? Alam kong alam mo iyan, ngunit gayunpaman, determinado akong maging isang neurosurgeon sa anumang paraan. Maaaring hindi mo maintindihan kung gaano ito kahalaga sa akin, ngunit iyan ang dahilan kung bakit ako nag-apply sa neurosurgery residency program. Mula pagkabata, ang aking isip ay walang tigil sa pag-iisip. Tuwing minuto ng bawat oras, at pinipigilan ako nito sa paggawa ng anumang bagay. Hindi ako makakain o makatulog, lahat dahil ang isip ko ay ayaw tumigil. Pakiramdam ko ay may maliliit na pagsabog sa aking utak bawat segundo. Gusto ko ang pakiramdam na iyon ngunit masakit talaga. Sinabi ng mga guro na napakatalino ko ngunit kulang sa focus. Ngunit hindi ko iyon kasalanan, naniniwala akong may maliit na uod na naninirahan sa aking utak. Ang uod na ito ay laging abala sa paggapang sa mga kulubot at tupi ng utak, naghahalongkat, na dahilan para ako ay mag-isip. Iyan ang dahilan kung bakit ako nahihirapan sa pananakit ng ulo, hindi makatulog sa gabi, hindi makapag-concentrate sa anumang bagay. Sana ay mahiwa ko ang aking ulo upang hulihin ang uod na iyon, ngunit hindi iyon posible. Alam kong katawa-tawa ang ideyang iyon dahil hindi dapat buksan ang utak ng tao, lalo na ang sariling utak. Ngunit sa unang pagkakataon na pumasok ako sa operating room, nakita ko ang totoong utak ng tao. Naramdaman ko ang hiwaga ng labyrinth na iyon. Ito ay masalimuot na hinabi na may paikot-ikot na mga landas, napakasarap at detalyado. Sa sandaling iyon, sa wakas ay huminto ang aking isip sa pag-ikot. Sa unang pagkakataon, hindi na ako nagambala para akong pumapasok sa isang hindi pa natutuklasan na teritoryo. Ako lang ang tanging tao sa buong mundo na nakakita sa utak na ito, sa labyrinth na ito, sa universo na ito. Ngayon ay naiintindihan na kung bakit labis na pinahahalagahan ni Professor Choi si OK at ang form na ito. Ang kwento ni si OK ay kapareho ng kanyang sariling buhay. Inanyayahan ni Bayong Iyon sina si OK at Yeongju na magdiwang ng tagumpay, ngunit may masamang balak pala siya. Kahapon, binantaan siya ni Inspector Kang kaya planong niyang ibigay si OK para makipagpalitan, ngunit hindi rin naman si OK isang inosenteng tao. Nagkunwari siyang masakit ang ulo at pinakiusapan si Yeongju na bumili ng gamot, ngunit sinundan niya si Bayong Iyon ng tingin. Balak ni Bayong Iyon na anyayahan si OK sa tagpuan para ibigay siya kay Inspector Kang. Hindi niya inakala na paglingon niya ay wala na ito. Habang hinahanap niya ito, biglang lumitaw si OK at sinabing pumunta sila sa isang lugar para mag-usap ng pribado. Isang lugar na tayong dalawa lang. Sa sandaling ito, tumawag si Inspector Kang at tinanong kung nasaan ang profesor. Masyado nang malubha ang sakit niya, wala na siyang gaanong oras. Sabihin mo sa kanya na pumunta agad sa ospital. Sa sandaling ito, nakita na ni Inspector Kang ang mga anino ni Bayong Iyon at si OK mula sa malayo. Biglang lumingon si OK at saglit na nakita niya si Professor Choi na kinalagkad si Bayong Iyon. Sa sandaling ito ay bumalik din si Yeongju, nakita ang bakas ng dugo sa lupa at ang papalapit na pulis. Nataranta siyang hinila si OK upang tumakas. Dumating sila sa isang maliit na eskinita. Nakatanggap si OK ng mensahe mula sa isang hindi kilalang numero, nag-aanyaya na magkita sa pulang parola. Nang dumating sa tagpuan, natagpuan ni Yeongju ang susi ng kotse ni Bayong Iyon.
Naghanap sila ng kotse at sa loob ay mayroong tumpok ng peking plaka. Tumawag si Okay kay Inspektor Kang upang linawin ang kalagayan ni Professor Choi. Sinabi niya na nakita niya ang egg scan ng guro at hindi na ito maaaring operahan. Ngunit naniniwala si Okay na kaya niyang operahan ito at hiniling niya kay Inspektor Kang na ipadala sa kanya ang scan. Walang sinuman ang nakita ni Inspektor Kang nang dumating siya, tanging patak ng dugo lamang sa lupa. Hindi nagtagal, natagpuan ng pulisya si Bae Yun, ngunit isa na lamang siyang walang buhay na katawan. Tumawag ang propesor para pasalamatan si Kim Erlen para sa mga painkiller na ipinadala niya, ngunit sinabi niya na medyo kulang pa rin ito. Nag-schedule ang propesor na bumalik bukas at makipagkita sa kanya upang pag-usapan ang operasyon. Kinagabihan, hindi natulog si Okay ngunit sabik na naghintay na ipadala ni Inspektor Kang ang pelikula. Nang marinig siyang kumpirmahin na nilinis na ni Professor Choi si Bae Yun, labis na nag-alala si Yeong-ju para sa kanya. Hindi ko alam kung naitapon na niya ang katawan, di ba? Kung wala siya, baka nahuli na tayo ng pulisya. Nakuha pa nga niya tayo ng sasakyan para makatakas. So, ano nang gusto mong gawin? Pagpadala ng gift certificate para pasalamatan siya. Sa wakas ay ipinadala na ni Inspektor Kang ang egg scan ni Professor Choi. Mas malala ang kanyang kalagayan kaysa sa CT scan na ibinigay niya kay Hyun Ho. Niloko na naman niya ako. Sobrang bigat ng sakit niya, pero nawala siya dahil sa'yo. Hindi mo naman siguro hahayaan siyang mamatay, di ba? Alam kong napakahalaga niya sa'yo. Walang tigil sa paglukso si Yeong-ju habang si Okay naman ay halos sumabog na ang ulo sa sakit. Kinumpirma ng forensic doctor na ang armas na pumatay kay Bae Yun ay isang manipis at matalim na bagay, humigit kumulang 1 sentimetro ang lapad. Ang kakaiba ay sinaksak ng salarin ang spleen sa pagitan ng mga buto-buto. Maaaring sadyang ginawa iyon upang magdulot ng panloob na pagdurugo at kontrolin ang pagdurugo sa sapat na antas upang hindi mawalan ng malay ang biktima sa lugar at madala siya palayo sa pinangyarihan. Napakaliit ng panlabas na sugat kaya hindi masyadong umagos ang dugo, ngunit naipon sa loob ng tiyan. Kaya nang umalis sila ay hindi sila kapansin-pansin sa iba. Ang autopsy ay nagtapos na napakalinis at maayos ng pagpatay. Sinuri ng pulisya ang kifis, ngunit tanging likod lamang ng salarin ang nakita. Ipinapalagay nilang ito ang underground surgeon na balak ibigay ni Bae Yun. Ang ganoong kasanayan ay malamang na nangangailangan ng kriminal na record. Galit si Inspektor Kang dahil ang inspektor mula sa ibang departamento ay patuloy na nakikialam sa kanyang departamento. Sa katunayan, alam na ni Inspektor Kang kung sino ang salarin. Sa sandaling iyon, nakita niya si Professor Choi na kinaladkad si Bae Yun papunta sa maliit na eskinita. Nakakagulat na malaman na ang kanyang matagal ng kaibigan ang pumatay sa tao. Ibinalita ng inspektor ang lahat ng impormasyong nakuha niya sa pinuno ng underworld. Medyo nagulat siya nang malaman na ang pumatay kay Bae Yun ay isang lalaki at hindi isang babae. Matapos niyang ibaba ang telepono, pinanood muli ng pinuno ang video ng kamanghamanghang operasyon na ginawa ni si Ok upang iligtas ang kanyang buhay. Makalipas ang ilang araw, nakabalik na si Hyun Ho. Pagkabukas pa lang ng pinto ng klinika, nakita na niya si Ok at Yeong-ju na naghihintay. Nang makita ang kanyang bendahe sa kamay, nagtaka si Ok at binuksan ito para tingnan at nakita ang isang kagat, at kagat iyon ng tao. Yung matandang masamang kulto ba yun? Dapat kinagat mo rin siya, di ba? Bakit ang bait mo? Hoy, hanapin mo kung saan nakatira ang masamang kulto na iyon. Para saan? Para makagat mo siya pabalik, di ba? Napatawa si Yeong-ju na nagpaalala kay si Ok kay Professor Choi. Sinabihan niya si Hyun Ho na humanap ng operating room para operahan siya. Kahit karapat-dapat o hindi, kailangan kong gawin. Ililigtas muna natin ang kanyang buhay bago natin isipin ang iba. Matapos tingnan ang EV scan, kinumpirma ni Hyun Ho na mas malala ang sakit ng profesor kaysa sa inaakala. Sinabi ni si Ok na ang tumor ni Professor Choi ay nakapalibot sa cerebral artery, marahil ay kailangan nilang alisin ang buong artery at mag-graft ng kapalit na daluyan ng dugo. Nag-opera si Ok ng isang katulad na kaso noong nakaraang taon, namatay ang pasyente dahil sa matinding pagdurugo, ngunit iyon ang kanyang unang beses na nag-graft ng daluyan ng dugo. Sa pagkakataong ito, tiyak si Ok na magagawa niya ito. Suportado rin siya ni Hyun Ho at sinabing hahanap siya ng operating room. Ipinakilala ni Professor Kim si Kim Erlen sa presidente ng mga doktor sa ospital. Nagkagulo ang mga batang doktor dahil nakakuha ang profesor ng isang sikat na doktor mula sa Amerika. Lumabas na inimbitahan siya dito para makipagtulungan sa pananaliksik sa vascular grafting para sa cerebral arteries. Ito ay isa sa mga pinakakomplikadong at sopistikadong neurosurgical operation at ang panganib ay napakataas. Hindi na makapaghintay si Kim Erlen na makita si Ok. Ang panonood ng kanyang surgical video ay nagpaalala sa kanya ng isang kaibigan. Palagi rin itong determinado sa operating room tulad ng isang high-performance machine. Ngunit sa labas ng operating room, isa siyang super jerk. Napakahusay niyang gawing kaaway ang mga bagong kakilala. Ang isang henyo na alam niyang henyo siya ay ang pinaka-nakakainis na uri, di ba? Iniiwasan siya ng lahat, ngunit gusto kong makipagkaibigan sa mga taong ganoon. Dahil sa pagiging malapit sa kanila, makakamit ko ang mas mataas na tagumpay, tulad ng namatay ng kaibigan na iyon. Hindi ko alam kung nagsasabi siya ng totoo o pinupuntirya niya si Professor Choi. Muling tinanong ni Kim Erlen kung kailan niya makikita si Ok, at mumiti lamang si Professor Choi ng may misteryo. Pinayuhan ni Yeong-ju si Ok na huwag nang operahan si Professor Choi dahil sa mataas na panganib. Ngunit determinado si Ok na hindi magkamali. Sa sandaling ito, inanyayahan siya ng gangster na makipagkita sa boss. Dinala sila sa isang villa kung saan nagtatanghalian ang buong gang. Direktang sumama si Ok sa boss para kumain habang si Yeong-ju ay pinigilan sa labas. Sinabi niya na walang nakitang ebidensya ang pulisya sa kaso ni Bae Yun, ngunit natukoy nila na isang lalaki ang salarin. Nagtataka siya kung sino ang gumawa nito, ngunit walang sinabi si Ok. Gayunpaman, matapos panoorin ang video ng kanyang operasyon sa utak, naramdaman niya na napakahiwaga nito at lalo pa siyang nagpapasalamat kay si Ok. Kaya kung kailangan mo ng tulong sa anumang bagay, sabihin mo lang sa kanya. Inanyayahan ni Inspektor Kang si Professor Choi na maghapunan.
Tinanong ng propesor kung may problema, ngunit hindi siya nagsalita, patuloy lang siyang umiinom ng alak. Nang makita ito ng propesor, sinabi niya, sabihin mo na ang totoo. Ang pumatay sa NAR sa templo ay siya ring pumatay kina Bayong Iyon at Inspector Lee, tama? Sabihin mo, bakit mo pinatay si Bayong Iyon? Hindi ko maintindihan. Isang tao na may katulad mo, bakit ka nagpa-underground surgery? Ikaw ang doktor na dapat ilantad ni Bayong Iyon. Kinuha mo ang kanyang buhay. Nakita ko mismo. Pinatay mo rin si Inspector Lee, di ba? Nagulat siya nang misteryosong umiti si Professor Choi. Alam ko rin ang tungkol sa iyo. Ano? Ang iniisip mo, maaari kang masira sa isang iglap. Jung si okay, wala na tayong sikreto sa isa't isa. Ano nang gagawin ko? Gusto mo bang sumama? Handa ako, ikaw ba? May iwan mo ba ang pamilya mo para makulong? Namatay ang anak ni Professor Choi Deoki na si Kijang. Binastos ni Jung si okay si Professor Deoki nang bumisita ito. Ayon sa kanya, pilit niyang tinanong kung bakit niya pinabagsak si Professor Kim. Hindi nakaiwas si Professor Deoki, kaya napilitan siyang sabihin ang totoo. Noong panahong iyon, napansin ka ni Professor Kim at gusto kang imbitahan sa kanyang ospital sa Los Angeles. May inirekomendang tao ang presidente at ikaw ang pinili ng hinayupak na iyon. Hindi mangyayari, akala mo susundin ko siya. Ang hinayupak na iyon ay isang negosyante, hindi isang doktor. Pinipilit niya ang mga batang doktor na gumawa ng maraming operasyon, lahat ay para sa kanyang sariling kapakinabangan. Hindi mo alam kung gaano karaming tao ang nasira pagkatapos magtrabaho para sa kanya. Ang mamamatay tao na iyon, paano niya nagawang nakawin ang taong pinaghirapan kong sanain? Sino sa tingin niya siya? Tama ka, nararapat lamang sa kanya. Kung ako yon, papatayin ko rin siya. Ano? Ano na nangyayari sa'yo ngayon? Ang estudyanteng laging sumasalungat ay ngayon ay sumasang-ayon sa kanya na nagdulot ng labis na pagkalito kay Professor Deoki. Sa oras na ito ay bumuhos ang ulan at naalala ng dalawang guro at estudyante ang araw na iyon, ang araw na pinalaya si Jung Si-oki ni Professor Deoki mula sa ospital. Lumuhod siya sa ulan at nagmakaawa para sa kapatawaran, ngunit malamig lamang siyang nilampasan ito. Bakit mo ako ginanon? Gusto ko ng malinaw na paliwanag, ngunit bumuntong hininga lang si Professor Deoki at walang sinabi. Inakala ni Professor Deoki nakakabahan si Inspector Bayong Iyon sa kanyang pananakot, ngunit nakakagulat na tiwala ito. Sigurado ka, ngunit hindi ako. Iniulat ng kanyang nasasakupan na mayroon silang pinahusay na surveillance footage. Nang suriin niyang mabuti ang footage, natuklasan niyang nandoon din si Jung Si-ok. Dinala ni Professor Deoki si Jung Si-ok sa lumang operating room ng ospital at sinabing tanungin ang anumang gusto niya. Patuloy na tinanong ni Jung Si-ok ang dahilan ng kanyang pag-iwas. Nang matuklasan kong plano mong pabagsakin si Professor Kim, sa totoo lang ay tuwang-tuwa ako. Nararamdaman kong pareho tayo, ngunit sa tingin ko ay nakita mo ako, tama ba? Nakasakit iyon sa iyong pagmamataas. Kung hindi, ano nang gagawin ko? Upo at sabihin sa iyo na papatayin ko siya. Iyan ba ang dapat gawin ng isang guro? Kaya totoo nga, ngunit bakit ka nahihiya? Sa totoo lang, tuwang-tuwa ako noon. Makinig kayong mga gago, ang aking guro ay minsan ding pumatay ng tao. Katulad ko, iisa lang kami. Ito ang problema mo. Masaya ka ba na ang guro mo ay isang mamamatay tao? Tama ka, hindi iyon normal, ngunit iyon ang tunay na nararamdaman ng puso ko. Kahit ilang beses mo na akong sinaktan at ginawa ng masama, ayoko pa ring mamatay ka. Hayaan mong operahan kita. Ano? Mamamatay na ako kaya lagi mo akong sinasaktan? Ano nang sinasabi mo? Ayoko lang mamatay ka. Tatanggapin mo ba ang operasyon? Huwag mong sabihin ayaw mo nang gawin. Ano pa ang iniisip mo? Kung hindi operahan, mamamatay ka, alam mo iyon. O kaya patayin na lang kita ngayon para matapos na. Kahit ano pa man, kailangan mong tanggapin. Pupunta ako para humanap ng operating room. Huwag kang gagawa ng anumang kalokohan tulad ng pagtakbo at pagpatay ng tao. Naintindihan? Naku, hindi ko maintindihan ang matandang hinayupak na iyon. Napagalitan si Professor Deoki, ngunit labis siyang naantig at hindi makapagsalita. Ipinaalam niya kay Erlen Kim na sasabihin nila sa ospital na siya at ihirang ang dalawang magsasagawa ng operasyon, ngunit ang totoo ay siya at si Oki. Sa kasalukuyan, pinag-aaralan ni si Oki ang brain artery graft surgical technique. Si Yeongju naman ay tumalon at nagtanong ng kung ano-ano. Dati ay matalino siya at mahusay mag-aral, kaya siguro mahal na mahal siya ng mga guro. Mahal ako dahil madalas kong itinuturo ang kanilang mga pagkakamali. Pero hindi mo naman ako masyadong naiintindihan, bakit mo tinanggap ang isang katulad ko? Ano ang sinasabi mo? Hindi naman. Hindi dahil naiintindihan kita, kundi dahil hindi kita maintindihan kaya ako sumusunod sa iyo. Umaasang balang araw ay maiintindihan ko ang lahat ng ginagawa mo. Pero hindi mo rin naman alam ang lahat tungkol sa akin. Alam ko syempre, napakasimple ng isip mo. Tama ito. Natagpuan ni Hyunho ang illegal na operating room para kay Professor Choi. Ito ay isang operating room sa isang pribadong ospital na matagal nang hindi ginagamit kaya ngayon ay naging imbakan na. Maaari lamang nilang gamitin ang operating room na ito mula 0 hanggang 6 kinabukasan. Nakita ni si Okay na maayos na ang lugar na ito at balak na sana niyang magbayad, ngunit tumanggi ang lalaki, sinabing ginagawa lang niya ito para kay Dr. Han. Samantala, biglang dumating si Miss Ra at inabot kay Yeongju ang isang business card. Nakatanggap si Okay ng tawag mula kay Chan Yang, inimbitahan siyang makipagtulungan sa investigasyon. Siguro galit na galit ka pa rin kay Deokri, no? Kung mas naging mapagbigay siya, marahil ay napigil mo pa rin ang iyong lisensya sa pagiging doktor. Ginawa kanyang dumaan sa napakaraming bagay, siguro nakakatakot siya sa iyo, no? Naalala ni si Okay ang unang beses niyang nakilala si Professor Choi dahil sa tanong na iyon. Ibinuhos ko na ang buong buhay ko rito. Gusto kong maging isang mahusay na doktor tulad mo. Gusto kong maging nasa operating room. Ibahagi mo sa akin ang lahat ng iyong nalalaman.
Ibahagi mo ang lahat sa akin. Kaya paano mo ako babayaran? Hindi mo ako babayaran ng kahit ano, susundin ko lang ang lahat ng kaalaman. Walang sinabi si Professor at tumawa lang ng malakas. Ikaw ang kahinaan ni Choi Deok-hwi. Wala siyang dahilan para magsagawa ng operasyon. At wala kang ibang pagpipilian. Ikaw dapat ang ibunyag ni Minday. Ikaw ang dahilan kung bakit kinuha ni Choi Deok-hwi ang buhay ni Minday. Ano ang sinasabi mo? Hindi kami magkasundo ni Professor Choi. Kilalang kilala ko siya. Habang buhay ko na siyang kilala. Napakaraming nangyari ngunit binigyan ka pa rin niya ng oras. Hindi kailanman pinatawad ni Choi Deok-hwi ang sinuman. Ngunit pinatawad ka niya. Makikita na ikaw ang kanyang kahinaan. Sinasabi ng mga tao na ikaw ang baliw. Ngunit alam kong siya ang tunay na baliw. Bago ang operasyong nagliligtas ng buhay, nilinis ni Professor Choi ang kanyang opisina. At ang ibinigay sa iyo ni Hose Dangi ay isang makapal na sobre. Tumawag si Oki para ipaalam na nakahanap na sila ng operating room. Sinabihan siyang mag-ayuno simula bukas ng hapon bilang paghahanda sa operasyon. Babalikan mo siya bukas ng gabi. Ngunit sinabi ng profesor na ipadala mo na lang ang address para siya na mismo ang pumunta. Nagtanong si Yeongju kung hindi pa niya sinasabi kay Oki. Sa oras na iyon ay magagalit at masasaktan siya ng husto. Tama, sinaksak ko siya sa likod. Siguradong masasaktan siya. Ngunit ano pa ang magagawa ko? Ganoon talaga ang buhay. Kung alam kong ganoon ang balak mo, hindi na sana kita tinulungan. Kung ayaw mong tumulong, wag na. Wag pilitin. Ano nga pala ang sinabi ni Oki sa telepono? Kinailangan siyang tanungin ni Inspector Chan Yaong ng 3 oras kaninang umaga. Kaya pala ganoon ang boses niya. Ang lintik na inspektor na iyon. Kinabukasan ng gabi, handa na sina Hyunho at Oki para sa operasyon. Naghihintay na lang sila sa profesor na dumating. Ngunit sa pagkakataong ito, tinawagan ni Professor Choi si Inspector Chan Yao. Magkita sila sa liblib na bodega sa kagubatan. Agad na umalis ang inspektor nang walang pag-aalinlangan. Nang makita ang bodega, hindi siya nagduda at lumapit at binuksan ang pinto. Nakita niya ang isang malaking refrigerator. Nang buksan niya ito, naku po. Sa loob ay ang nagielong bangkay ni Police Lee. Matagal nang naghintay si Oki ngunit hindi lumabas si Professor Choi. Sa wakas, may nagbukas ng pinto. Hindi ang professor kundi isang estranghero. Ito ay si Dr. Erlen Kim. Sa pagkakataong ito, pumasok si Professor Choi sa bodega, nakaharap si Inspector Chan Yao. Binuksan niya ang recording ng pahayag ni Police Lee na nagbubunyag ng mga kasalanan ni Inspector Chan Yao. Minsan, nang dumating ako sa crime scene, nakita kong naroon na si Inspector Chan Yao, may pinupulot na parang lighter, ngunit nang makita niya akong paparating ay itinago niya ito. Tiningnan ko ang listahan ng mga ebidensya at wala roon ang lighter. Nagtataka, sinimulan kong imbestigahan si Inspector Chan Yao. Natuklasan ko na sinira niya ang mahalagang ebidensya sa maraming kaso at pagkatapos ay nilapitan ang mga suspect para mangikil. Umisi si Inspector Chan Yao, walang saysay ang pahayag na kinuha sa pamamagitan ng pamimilit. Ngunit ipinahanap ni Professor Choi sa Detective Office ang investigasyon at kinumpirma nilang totoo ang sinabi ni Police Lee. Inako ng profesor ang lahat ng kasalanan mula sa iligal na operasyon kasama si Minday sa pagpatay sa NAR sa templo. Kaya ano ang plano mo? Ipagpatuloy mo lang ang investigasyon at arestuhin ako. Nagulat si Oki nang sabihin ni Erlen Kim na hindi darating si Professor Choi. Hindi siya pumapayag na operahan sa ganitong lugar, di ba? Hindi iyan totoo, detalyado ang plano ng profesor para sa kanyang operasyon, mula sa oras, lugar, hanggang sa mga kalahok. Sa kagamitan at tauhan dito, hindi maaaring mag-operasyon. Ano ang problema? Ako ang mag-opera. Ngumiti si Erlen Kim at kinuha ang Xanax pain reliever na madalas gamitin ni Professor Choi. Dahil ginamit niya ang gamot na ito, maraming hindi inaasahang sitwasyon ang mangyayari sa panahon ng operasyon. Kailan niya ginamit ito? Kailangan nating pigilan. Wala kang alam tungkol sa kanya. May sinabi si Erlen Kim na ikinagalit ni Oki. Gustong hanapin agad ang profesor. Nagbigay ng pampakalma si Hyunho kay Yeongju. Ang Xanax na ginagamit ni Professor Choi ay pampamanhid para sa mga pasyente ng cancer sa huling yugto. Kung gaano ito kaepektibo, ganoon din kalubha ang mga side effect nito. Mas magiging mahirap ang operasyon dahil sa hindi magandang anesthesia. Ngayon ko lang naalala, mukha siyang masyadong malusog para sa isang pasyente ng cancer sa huling yugto. Sa loob ng isang buwan, sa operating room ng bagong gusali ng Johnson University, inimbitahan din si Hyunho ng mga siwa sa anesthesia. Mula ngayon hanggang noon, hindi mahahanap ni Oki si Professor Choi dahil nagtatago na ang profesor sa kanya. Kapag nalaman ni Oki na ginamit niya ang Xanax, gugustuhin niyang operahan agad siya. Ngunit ayaw ng profesor, gusto niyang lumala pa ang kanyang kalagayan. Gusto ng profesor na lumala ang sakit bago siya operahan? Posible bang ang gusto niya ay mamatay sa operating table? Nako, hindi ko ito inaasahan. Dumating si Oki sa villa ni Professor Choi, ngunit hindi niya ito nakita. Ngunit nakita niya ang lampara sa mesa na ibinigay niya noon sa kanya. Nang paalisin siya sa ospital, iniwan niya ito sa dormitoryo, ngunit dinala pala ito ng profesor dito. Kinabukasan, tinawagan si Inspector Chan Yao ng kanyang subordinate sa bodega sa kagubatan, lumabas na isang babae ang tumawag sa madaling araw para magsumbong. Ang may-ari ng bahay na ito ay si Professor Choi. Sa loob, maingat na sinusuri ng pulisya ang bawat pulgada. Kabilang dito ang baso at sigarilyo na ginamit ni Professor Choi kagabi. Dumating si Oki sa opisina ni Professor Choi at nakita itong malinis na. Pumasok si Erlen Kim. Agad na tinanong ni Oki kung ano ang layunin niya sa operating table. Gusto mo bang mamatay sa aking mga kamay? Kaya pala, totoo nga. Gusto ng profesor na bumagsak si Oki ng isang beses para matauhan.
Hindi pa siya nabibigo kaya kailangan niyang bumagsak ngayon. Ang lintik na propesor na ito. Bakit kailangan kong mabigo? Bakit kailangan akong bumagsak at umiyak? Kailangan mong malaman ang iyong mga limitasyon bilang isang doktor. Paano kung magtagumpay siya? Ito ay 100% mabibigo dahil tiyak na gagawin ko ito. Hindi pa nabibigo si Oke ngunit nag-iisip na siya tungkol sa propesor. Nagtanong siya kung bakit sumali si Ellen Kim. Gusto rin bang mabigo? Nako, sinabi ni Kim na pusta niya na magtatagumpay siya. Pagkatapos ay dinala niya ito upang tingnan ang bagong operating room. Ang mga operasyon ay isasagawa ng ganap na lihim. Sa pangalan, si Dr. Frang ang kasama. Ngunit sa katunayan, ikaw ang mag-opera. Ngunit hindi ko maintindihan kung bakit inilabas ng propesor ang isang katulad mo. Siguro iniisip niyang magbibigay ako ng ilang uri ng pagpukaw kay Sirang. Dahil ginagawa niya ang lahat para sa iyo. Kaya mo akong pukawin? Hindi rin ako basta-basta. Kaya, ano ang plano? Hindi magagamit ang mga blood vessel sa anit dahil pinahina na ng Xanax ang mga ito. Kailangan gamitin ang saphenous vein. I-transplant ang ugat sa binti sa mga blood vessel ng utak. Maganda iyan, gawin na lang natin. Ano? Hindi ka ba nagulat? Ito ang unang beses na gagawin natin ang saphenous vein graft. Normal lang, ikaw lang ang nag-aalala. Sa anumang paraan, huli na ang isang buwan, hahanapin ko ang propesor sa lahat ng paraan. Sasamahan ko siya. Naguguluhan si Yeongju sa business card. Nang araw na iyon, ipinakilala siya ni Miss Ra bilang kaibigan ni Professor Choi at ibinigay ito sa iyo. Sinabi lang niya na magiging kapakipakinabang ito. Sa ngayon, naglalakad-lakad si Professor Choi sa Han River Park. Pagkatapos maglakad ng kaunti, napagod siya at nakatulog sa upuan. Nang sandaling iyon, lumapit si Yeongju at ibinunyag ng propesor na umakyat siya sa Seoul sa edad na 17, ngunit ngayon lang niya narinig ang tungkol sa lugar na ito. Ito ang kanyang unang pagkakataon. Inabutan ni Yeongju ang isang telepono para magamit niya pansamantala. Humingi siya ng tulong upang mahanap si Professor Choi. Nangako ka sa akin na gagantihan mo ako. Kung tao ka, huwag kang makalimot. Sinabi niya kay Yeongju na matulog muna siya. Nagpunta si Yeongju kay Hyunho at sinabi sa kanya kung saan nagtatago si Professor Choi. Nang dumating si Hyunho sa lugar, nakita niya itong nakahiga sa sofa. Nagulat siya at agad na nilapitan upang tingnan. Palabas nagising pa pala siya ngunit pagod na. Agad na nagbigay ng DE fluids si Hyunho upang tulungan siyang bumalik sa normal. Nang tuluyan na siyang magising, pinayuhan siya ni Hyunho na itigil ang operasyon. Sa ganitong kondisyon, hindi na rin maililigtas ni si Oke. Bakit pa magtitiis sa sakit para sa operasyon? Aalagaan kitang mabuti hanggang sa huling sandali mo. Tunay ngang isa kang mabuting doktor, ngunit may isang bagay na hindi mo alam. Hindi lahat ay gusto ng payapang kamatayan. Kaya huwag kang humarang, hayaan mo akong mamatay sa sarili kong paraan. Nagsagawa ng press conference si Inspector Chan Yao. Inihayag na ang fingerprints at CCTV na natagpuan sa crime scene ay kay Professor Choi at naglabas ng warrant of arrest laban sa kanya. Hindi lang dahil sa pagpatay kay Police Lee, kundi pati na rin sa pagpatay sa NARS at kay Minday. Nagulat at tuliro si Oke nang marinig ang masamang balita sa Tsi. Nakiusap si Yeongju na makipagkita kay Yeongju upang tanungin kung nasaan si Professor Choi. Sabi niya huwag daw mag-alala, hindi siya hulihin ng pulisya. Malamang inaalagaan na siya ngayon ni Hyunho. Sinabi ni Yeongju na huwag sabihin kahit kanino, ngunit agad na ipinagbigay alam ni Yeongju kay si Oke. Sa totoo lang, nahulaan na ni Yeongju. Tinawagan ng boss ang inspektor at hiniling na hanapin ang lokasyon ni Hyunho sa pamamagitan ng numero ng telepono. Kinuha ni Professor Choi ang huling bote ng Xanax, ngunit masyadong mahina ang kanyang kamay kaya hindi niya ito mabuksan. Nakita ito ni Hyunho at agad siyang tinulungan. Ibinunyag ng propesor na naniniwala siyang hindi siya kumitil ng buhay sa operating room. Kahit man lang sa operating room, gusto kong maging malinis at purong tulad ng isang bagong damit. Nang pagkakataong iyon, masyado akong nagalit kaya nawalan ako ng katinuan. Mabuti na lang at pinigilan ako ni si Oke. Ngunit nahihiya ako at nawala ng dangal, hindi ko na siya kayang harapin. Kaya pinalayas ko siya, kahit lumuhod siya at umiyak at nagmakaawa. Isang guro na nagpabaya sa kanyang pagpapahalaga sa sarili kaya naging duwag. Kung nakaramdam ka ng pagkakasala, hindi mo dapat pinayagan si Oke na operahan. Paano kung nabigo siya at natrauma? Makakapag-operasyon pa ba siya? Si Dr. si Oke ay nasa rurok ng kanyang karera. Napakataas ng kanyang pagpapahalaga sa sarili. Ang operasyon ang pinaka-nakakaaliw at nakakatuwang sandali. Walang sandali na mas kasiya siya kaysa roon. Sa mga surgeon na kasing galing namin ni si Oke, napakahirap ng umunlad pa. Si Oke ang pinakamagaling ngayon tulad ko. Ngunit gusto kong lumipad pa siya ng mas mataas. Hindi ako makalipad ngunit kailangang lumipad si Oke sa bagong taas. Kailangang lumuha para sa pasyente para malampasan ang kanyang mga limitasyon. Kailangang mamatay ang taong gusto niyang iligtas. Kailangang madurog ang kanyang puso. Kailangang maranasan ang sandali na hindi na niya mahawakan ang scalpel. Alam kong nagkasala ako sa kanya. Kaya kahit ayaw niya, kailangan kong ibigay ang lahat ng kaya kong ibigay. Pinagalitan ni si Oke si Yeongju dahil hindi sinabing natanggap niya ang business card ni Yeongju. Inulit ni Yeongju ang sinabi ni Yeongju na nagkasundo na ang propesor at si Inspector Chan Yao. Inako ng propesor ang lahat ng kasalanan para hindi galawin ng inspektor si Oke. Nagalit si Oke dahil basta na lang inako ng propesor ang kasalanan para sa kanya. Dalawa silang pumunta sa parke ayon sa sinabi ni Yeongju, ngunit hindi nila nakita ang propesor. Pinagalitan si Inspector Chan Yao ng kanyang nakatataas dahil sa hindi pagiging aktibo sa paghahanap kay Professor Choi. Pagkalabas niya, nakatanggap siya ng text message mula kay si Oke. Natagpuan ng boss ang lokasyon ni Hyunho, agad na nagtungo roon kasama ang kanyang grupo at tumawag upang makipagkita kay Professor Choi. Gusto mo bang lumabas ako o papasukin mo ako? Sa huli, pumayag din ang propesor na makipagkita. Sabi ni si Oke, pinuntahan mo ba ako para kunin ako? Dumating si Inspector Chan Yao sa meeting place para makita si Oke. Narinig kong may pinagkasunduan ka sa aking propesor. Umamin na siya sa lahat. Sabi niya isang buwan na lang ang itatagal niya at makikipag-ugnayan siya bago mamatay. Kung gayon, arestuhin mo siya.
Kapag patay na siya, sarado na ang kaso. Ang operasyon ay magiging maayos. Ano ang mamamatay? Ooperahan ko siya. Makinig ka, huwag mo siyang operahan. Nagkasundo na kami ni Deokhui. Hayaan mo siyang mamatay. Kailangan niyang mamatay para mabuhay ako. Inspektor, ako ang nurse na iyon. Wala kang alam. Paano kung umamin ako at ibunyag ang iyong kasunduan sa propesor? Sa madaling salita, huwag mong galawin ang propesor ko. Naintindihan mo ba? Kaya pala, ni-record ni si Oke ang usapan para maging ebidensya. Nang sandaling iyon, nakatanggap si Oke ng mensahe mula sa boss. Agad siyang umalis para hanapin si Professor Choi. Bigla siyang nabangga ni Inspector Chan Yao. Kinalagkad siya ng matanda palabas, balak sirain ang kamay niya para hindi na siya makapag-opera. Sinipa ni si Oke ang matanda, ngunit sinipa rin siya at nasira ang kanyang telepono. Agad na bumangon si Yeongju at hinarangan si Inspector Chan Yao. Nagpakasakit siya upang protektahan si Oke. Ngunit nagawa pa rin siyang kalagkarin ng matanda. Hinugot ni si Oke ang barrier at isinaksak sa binti ng matanda at pinatay ito. Matapos marinig ang paliwanag at pagpapaliwanag ni Professor Choi, nagpadala ng mensahe ang boss kay si Oke na huwag nang pumunta at sundin na lang ang gusto ng profesor. Muling nag-usap ng masinsinan si Professor Choi at si Hyun Ho. Si Oke ang trahedya ng aking kabataan. Hindi ko na kailangang magtanong, alam kong nabuhay siya tulad ko. Katakatakang kahawig ako ni si Oke, maging sa mga pangit na bahagi. Kung maisitig rin ang espiritu, kami ang magkadugo. Tinawagan ni si Oke ang boss at hiniling na ilipat ang tawag kay Professor Choi. Kilala mo si Inspector Chan Yao, di ba? Kasama ko siya ngayon pero hindi ko maililipat ang tawag. Sabi niya, may sakit daw kaya tumakas at nagpakabaliw sa mga tao. Halika rito, mag-isa ka lang. Nagmadali si Professor Choi, pagkakita sa pinangyarihan ay alam niya agad na pinatay ni si Oke si Inspector Chan Yao. Nakita rin niya si Yeongju na duguan na nakaupo sa lupa. Maingat niyang kinuha ang susi ng kotse ni Chan Yao at inilagay sa bulsa. Binuksan niya ang trunk at nakita agad ang bangkay nito. Isa kang mamamatay tao. Bakit ka pumatay ng pulis? Kung ikaw ang nasa kalagayan ko, mas malala pa ang gagawin mo. Mas magiging maingat ako. Sinabi kong maghintay kaya kailangan mong maghintay. Sinabi mong umupo ako doon at hintayin kang mamatay, di ba? Nagpapanggap na nagbibigay ng malaking aral. Kawawang profesor, akala mo hindi kita mahuhuli kung magtatago ka. Hindi ko gusto ang mga aral na iyan, sinabi ko na sa iyo. Ngayon, paano na ang bangkay na iyan? Kaya mo bang alisin ito ng mag-isa? Hindi po, kailangan niyo po akong tulungan. Wala na siyang masabi sa iyo. Huwag kang umiyak, hindi pa oras. Umiyak ka kapag nasa operasyon ka na. Sa huli, bakit mo ako ginanon? Gusto kong tuparin ang aking pangako. Gusto mong ibigay ko ang lahat sa iyo, di ba? Sabi mo gusto mong kunin ang lahat. Ngayon pa lang, hindi mo na kaya, gusto mo pa rin ang lahat. Nahihiya si Oke, huwag na pong dagdagan. Mabuhay lang kayo, kailangan nyo lang mabuhay. Kung mamamatay kayo, mas magiging pabaya ako sa buhay. Magpapabagsak ako ng mga tao ng basta-basta araw-araw. Kung tatakas kayo, paano naman ako? Anong gagawin ko? Hindi pagtakas, kundi kamatayan. Tulad ng bawat libro na may huling pahina, narating ko na rin ang huling pahina. Hindi na kailangang baliktarin pa dahil wala nang kasunod. Bakit wala? Kailangan mo pa akong tingnan. Tingnan kung gaano ako kagaling. Galit ka ba sa akin? Bakit mo ginagawa ito? Bakit mo ako kinainisan? Kailangan ko pang magturo ng iba pa bago ako mamatay. Ngunit sa pag-iisip, ito lamang ang paraan. Hanggang ngayon, sapat na. Hindi na kailangang tanggapin pa. Umalis na tayo, kung aalis tayo ngayon, mabubuhay tayo. Aba, kung magpapatuloy ka ng ganyan, hindi na ako mag-opera. Nilinaw ko na iyan. Bakit? Baka hindi na umabot ng isang buwan. Kapag oras na, tatawagan kita. Mag-subscribe sa GinAA channel para hindi makaligtaan ang mga kapanapanabik na video. Mag-subscribe sa GinAA channel para hindi makaligtaan ang mga kapanapanabik na video. Sa wakas, nagsimula na ang operasyon na nagliligtas ng buhay. Makalipas ang ilang panahon, ibinalik ni Yeongju ang mga aso kay si Oke. Palabas na hindi niya pinatay ang mga ito, kundi itinago lang niya pansamantala. Inoperahan si Oke ng presidente ng isang bagong ospital. Kilala ang ospital na iyon sa kanilang neurosurgery department, ngunit hindi siya nagtiwala sa sarili niyang doktor, kundi sa kanya. Hindi agad nagsimula si Oke at naghihintay pa ng kung sino. Sa wakas, pumasok na rin ang taong iyon. Hindi malinaw ang kanyang mukha, ngunit sa kanyang paglakad, sino pa ba kundi si Professor Choi. Nagtatapos dito ang pelikula. Sana magkaroon ng part 2 para muli nating makita ang astig na magturo at estudyanteng ito. Mag-subscribe ang lahat para mapanood ang magagandang pelikula kasama ko. Huwag kalimutang mag-register sa channel at pindutin ang bell icon para makakuha ng notification kapag may susunod na video. Kailangan namin ang inyong suporta. Magkita-kita tayo sa mga susunod na video.